Sa isang mundo na kung saan 80% ng populasyon ay nabiyayaan ng isang espesyal na kapangyarihan na kilala bilang quirks, siya si Izuku Midoriya, ang nagmana ng quirks na one for all mula kay All Might. Kasama ang kanyang mga kaibigan, sila ay nabigyan ng Provisional Hero License para sa isang malaking mission kasama ang mga Pro Heroes, ngunit sa ikalawang taon nila sa UA, hindi nila inaasahan ang lihim na hakbang ng kasamaan. Isang buwan bago ang inaasahang digmaan, si Hawks ay inatasan maging double agent ng Hero Public Safety Commission para sa patuloy na pagkalap ng impormasyon tungkol sa gagawing hakbang ng Paranormal Liberation Front. At ng oras ding yun ay inassign bilang General Commander si Shigaraki na lalo pang nagpakilabo sa gabing yun. Samantala, si Hawks ay hiningian ng payo ni Twice, ito nga ay patunay na nakuha na ni Hawks ang tiwala ni Twice, at para malaman nga ang mga sekreto ng Paranormal Liberation Front kailangan niyang gamitin at kaibiganin ito alang-alang sa kanyang tunay na misyon. Dito nga ay nalaman ni Hawks, na kung paano ang buong organization ay naghati-hati ng 4 regiments na pinapangunahan ng siyang na tiniente, na sina Twice ay sa Black Regiment, Himiko and Skeptic sa Carmine Regiment, Dobby and Detten sa Violet Regiment, at Spinner and Mr. Compress para sa Brown Regiment. Ang mga ito ay naka-in-charge sa iba't ibang parte ng bansa. Ang bilang at kapangyarihan na taglay ng mga grupong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga pro heroes, at kung sakali silang umatake, maaari silang magtagumpay. Ito ay plano ni Redestro and Trumpet, sila ang magiging utak sa pag-aaklas, at ang bahala sa mga armas. Magiging laganap ang kaguluhan, isang bansang walang batas, at sa bagong katauhan ni Shigaraki, ang ikalawang pagdating ng All for One. Sa kasalukuyan, ang pinagsamang puwersa ng Pro Heroes at Police Force HQ, ay target si Dr. Q Daigaraki, kilala pagdating sa court-based medical care, ang founder ng Jaku General Hospital at nagpapatakbo ng iba't ibang orphanages at nursing home sa bansa. At napag-alaman na siya din ng kanang kamay ni All for One, ang mga ito ay pinatunayan ni Detective Naomasa Sukauchi, na may isa silang undercover na nagpanggap, ito ay nakahanap ng datos at ebidensya sa isang restricted area, at nakakuha din ng litrato ng doktor kasama ang isang maliit na numo. Dito ay nagplano silang hatiin ang puwersa, sa dalawang koponan, ang Team Endeavor na huhuli kay Dr. Kyudai sa Jaku Hospital, at ang Team Edgeshot nasa salakay sa Gunga Mountain Villa, ang hideout ng Paranormal Liberation Front. Ang dalawang grupo ay sabay na isasagawa ang operation, kasama ang mga Hero Corps student bilang suporta sa logistic rearguard at tutulong sa pag-assist para sa evacuation rescue ng mga sibilyan. Sa kabila ng magiging laban, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, para pabagsakin ang organisasyon ng isang pag-atake lamang. Nang nakatanggap na ang mga team ng Go Signal, kumilos na ang mga koponan, at maingat nilang inunang ilikas ang mga sibilyan sa hospital na posibilidad na maipit ang mga ito sa labanan. Nang natagpuan na nila ang doktor, labis nga ang takot nito, agad pinigilan ni Eraserhead ito bago pa man makalayo, at hindi papayag si Endeavor na hindi makamit ang hustisya sa balak pa niyang pagtakas. Ngunit lingid sa kaalaman nila na ang Dr. Kyudai na kaharap nila ay isa palang clone na gawa sa quirk ni Twice, biglang lumabas ang isang drill Nomu, diretso sa clone nito, at ang bawat isa ay naalarma, at agad umatake ito sa kanila, pero agad na pinigilan ito ni Endeavor, at nagsimula ng nagsilabasan ang mga Nomu sa hospital. Samantala, sa kabila ng mga pangyayari ang tunay na Dr. Kyudai ay nasa basement ng hospital, malapit sa morgue na binabagtas ni Mirko, ang doktor ay hindi papayag na mawala na lang ang kanyang mga pinaghirapan kasama ang upgrade version ni Shigaraki, subalit bago pa man ang planong gagawin ito, biglang dumating si Mirko at ikinatakot ito ng doktor. Nang natunto ni Mirko ang tunay na doktor, agad niya itong ni-report sa HQ at kila Endeavor para din humingi ng backup, ngunit nang kanya itong sinipa para makumpirma, bigla siyang pinigilan ng isang maliit na Nomu, at ito nga ang nagbigay ng pagkakataon sa doktor para makapagpakawala siya ng mga malalakas na Nomu. Nang nakatanggap ng report si Endeavor kay Mirko, agad nilang nilabanan ang mga Nomu, ang mga ito'y ginamitan ni Eraserheads ng Quirk at para agad mapuruhan ang mga ito ni Endeavor, upang makasunod na sila kay Mirko. Samantala, sa parte ng Jaku City, ang ibang member ng grupo ng UA Logistic Support na sila Deku ay abala sa pagpapalikas ng mga natitirang sibilyan sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
Habang hinihintay ni Mirko ang unang backup, ang grupo ni Cross na na-stuck sa malaking Nomo, hinarap mag-isa ni Mirko ang mga nakawalang high-end Nomo, siya ay inatake ng mga ito, ngunit nagawa pa rin niya makaligtas. Nang ang lahat ay abala sa laban, sinamantala ni Dr. Kyudai ang process ni Shigaraki na nasa 70% na, hindi siya papayag na mawawala na lang ang lahat sa basta-basta. Nagulat nga ang mga Nomo dahil nagawa pa rin ni Mirko makaligtas sa atake, at narinig nga niya ang doktor sa ginagawa nito, agad siyang tumalon papunta sa doktor, ngunit agad siyang pinigilan ng mga high-end Nomo. Kahit anong atake ang gawin ng mga Nomo, ay nagagawa pa rin ni Mirko na makailag, kahit pa na dalawang Nomo ang magsabay, agad niyang binigyan ito ng special move na Luna Ring. Ngunit sa pagkakataon na ito isang Nomo ang nagawang pilipitin ang kanyang kamay, sa kabila ng sakit at hirap hindi ito hadlang para sumuko, agad siyang umatake sa Nomo na ito at kanyang tinanggal ang ulo nito. Pagdako sa Gunga Mountain Villa, ang Team Edge Shot ay papunta na sa pag-atake sa kuta ng Paranormal Liberation Front, ngunit hindi maalis kay Jiro ang pag-aalala sa pwedeng mangyari kila Charge Bolt at Tsukuyomi sa gagawing paglusob. Habang nalalapit na ang Team Edge Shot, si Charge Bolt ay natatakot sa magaganap na pag-atake, pero pinakalma siya ni Midnight, na malaki ang tulong ni Charge Bolt sa kanilang koponan, at hindi nila magagawa ito kapag wala siya. Nang makarating na sila sa villa, si Cementos ay nagpakawala ng cement quirk, upang buksan ang harapan ng building, agad itong nalaman ni Skeptic at nagpanik, at dito niya napagtanto na ito ay sinetap sila ni Hawks, at sinisisi si Twice sa pagsabi ng location nila. Nang mabuksan ni Cementos ang villa, agad na isinigaw ni Skeptic na isa itong ambush. Inutos ni Edge Shot na wala ni isang Liberation members ang dapat makatakas, ngunit isang Vice Commander ng Liberation na si Amplivolt ang nagpakawala ng malawakang kuryente. Pero agad na pinasukan nito ni Charge Bolt nang may kumpiyansa para seluhin ang atake, hindi niya magagawa ito, kundi dahil sa mga kaibigan niya at sa mga sinabi ni Miss Midnight, ang mga kasama niya ay nagpasalamat sa kanyang pinakitang tapang. Balak subukan ni Amplivolt ang kapasidad ni Charge Bolt kung ilang volts ba ang kaya nitong tanggapin, ngunit bago ang kanyang atake, naunahan siya ni Edge Shot na itong ang nagpatumba sa kanya at sa mga iba pang mga members ng Liberation Army. Agad nga ay sinundan ng mga kombinasyon na atake ng Team Edge Shot, na sina Midnight, Kamui Woods, Modman, Shimage, Ganga Orca at wala ngang nagawa dito ang mga Liberation Army sa kanilang naging strategy. Habang sa gitna ng mga kaganapan, nakatanggap ng report ang Police HQ dahil mayroong nahanap na underground hallway ang mga heroes malapit sa west exit ng villa, at si Redestro ay nagtataka kung bakit wala pa rin ang mga ibang Liberation member, at mayroong isang lumapit na member, na sila daw ay kasalukuyang nare-raid ng mga heroes. Samantala, gulong-gulo ang isip ni Twice dahil sa mga ikinikilos ni Hawks sa kanya, at kung paano niyang magawang makipag-communicate sa Safety Commission, pahayag ni Hawks, ito ay dahil sa tulong ni Twice, kinakailangan niya gawin ang mga bagay na ito para sa ikabubuti ng nakararami, at nakiusap siya na wag na niya pang balaking lumaban pa. Nang papalapit na ang Team Edge Shot sa underground hall ng villa, si Tsukuyomi ay pinakawalan si Dark Shadow gamit ang Ragnarok, upang mabutas ang depensa nila dito, ngunit ito ay pinigilan ni Redestro, na pa-atras si Redestro sa lakas ni Dark Shadow, sa di inaasahan ng kanyang prosthetic leg ay nasira. Naalala ni Twice ang lahat ng kanyang pinagdaanang hirap at kabiguan, mga taong tumanggap sa kanya at nagbigay sa kanya ng bagong mga pag-asa, ngunit ang lahat ng ito ay bumagsak, nang ang isang inakala niyang magiging bagong kaibigan, na makakapagkatiwalaan ay magagawa ito sa kanya. Dahil sa sakit at galit, di napigilan ni Twice na lumaban, ngunit walang nagawa ito sa bilis ng mga atake ni Hawks. Kahit pa na nagawa ni Hawks na kaibiganin si Twice, hindi niya hayaang matalo siya ng kanyang damdamin. Ang mga naulit na pagkakamali na naidulot ni Twice sa kanyang mga tunay na kaibigan, sa pagkakataon na ito, hindi niya papayagan na mabigo ulit, at handa niyang itaya kahit pa ang kanyang sariling buhay. Sa kabila ng natamong sugat, nagawa pa din sabihin ni Twice, na si Hamiko lang tanging tao na lubos na nagmalasakit sa kanya, at sinabi niya kay Hawks, na hindi sila karapat-dapat na tawaging bayani, dahil ang mga mababang taong katulad niya ay lagi nilang iniiwanan sa huli. Ngunit si Hawks ay na-surprise sa ginawang atake ni Dobby, at sinabi ni Dobby na tamang hindi siya pagkatiwalaan, at dahil sa kapalpakan ni Twice, sinadya nitong apuyan kasama si Hawks,
ngunit nagawa pa din ni Hawks umiwas dala-dala si Twice. Agad na bumangon si Twice, palabas ng kwarto, at inatake ni Dobby si Hawks, ngunit sa bilis ni Hawks ay nagawa nitong umikot papunta sa pintuan, at umiwas pa sa kasunod na atake ni Dobby. Si Twice ay nagawang lumabas sa kwarto at ipaubaya niya lang ang laban kay Dobby, ngunit nakita niya si Hamiko at Mr. Compress na nahuli ng isang hero, dito ay binigay niya ang kanyang huling makakaya para protektahan ang mga kaibigan niya. Ngunit sa sandaling yon, wala siya kamalay-malay na nasa likod niya pala si Hawks. Nang makarating ang clone ni Twice upang iligtas sila Hamiko at Mr. Compress sa pagkahuli, dito ay sinabi ni Twice, na kahit nasa ginawa niyang pagkakamali ngayon ay hihingi pa din siya ng tawad at pasasalamat, at dahil kahit pa sa magulo niyang buhay ay naging masaya siya, ito ay dahil sa tulong ni Hamiko. At ang huling nagawa na lang ni Twice ay ibigay ang fanyo, dahil ito na ang huling makikita niya ang magandang mukha ni Hamiko, at agad nang niyakap at nagpasalamat si Hamiko sa huling sandali ni Twice. Samantala, ang mga UA student ay dala-dala ni Fat Gum pabalik, dahil nagtagumpay na ma-neutralize nila ang mga Liberation Army, at sinabi ni Fat Gum na, ang mga pro-heroes na ang baalang magpatuloy ng mission. Dahil sa pagpanaw ni Twice, sinusumpa ni Dobby si Hawks para sa pagpatay dito, dahil hindi na niya mapapakinabangan pa ang quirk ni Twice, sa kanyang ninanais na pangarap. Sinabi ni Hawks, sa paghanap niya ng mga lahat ng information sa League of Villains, si Dobby and Shigaraki lang ang hindi niya nakitaan ng impormasyon, kaya't iniisip niya kung paano nalaman ni Dobby ang kanyang tunay na pangalan. Noon pa lang pinalimot na sa kanya ang kanyang real name, na Kigo Takami, at sa murang edad pa nga lang ay nagpasya siya na maging special hero kagaya ng kanyang favorite hero na si Endeavor, na tumutugis sa mga masasamang tao. Dahil sa katanungan ni Hawks kung sino nga ba si Dobby, dito ay sinabi nito, na wala siyang pakialam kay Shigaraki kahit na sino pa man sa League of Villains, basta ang gusto niya lamang ay baguhin ang mundo. Dahil sa mga sinabi ni Dobby, naalala niya ang The Hero Killer na si Stain, nagulat at natahimik si Hawks, dahil ito ay may pagkakatulad kay Stain. Pagbalik sa Jakku Hospital, habang si Endeavor at ang iba ay papunta kay Mirko, si Mirko ay tuloy pa din ang laban sa mga high-end Nomu, at umiilag sa mga atake, ngunit siya ay nangangamba dahil sa mga sugat na kanyang natamo. Ang mga Nomu ay lalo pang lumalakas sa buong kapasidad nito, kaya't walang choice si Mirko kung hindi bilisan na makapunta sa doktor, upang mapigilan ito sa mga ginagawa kay Shigaraki. Ngunit si Mirko ay nakagat sa binti ng isang Nomu, pero ito ay hindi niya ininda at tuloy pa din siya sa pagtakbo, magawa lang niya ang kanyang layunin. Nang malapit na si Mirko, agad siyang tumalon at binagsakan niya ng paa niya ang capsule, na nagpasigaw sa doktor, ngunit isang Nomu ang sumaksak sa kanyang binti at kamay, pero nagawa pa din ni Mirko na basagin ang capsule. Habang ang Team Endeavor naman ay napalaban sa mga ibang high-end Nomu, agad nila itong napapalagan dahil malaki ang naging tulong ni Eraser sa kanilang strategy, ngunit isang Nomu ang nakapansin sa kakayahan ni Aizawa. Nang ma-rescue ni Endeavor si Mirko, nakita ni Endeavor ang labis na sugat nito sa katawan, agad niyang na-eye cauterize ang mga sugat nito, at buong responsibilidad nila ang nangyari kay Mirko. Si Dr. Kyudai ay sinusubukan pa din na ayusin ang aparato, dahil sa kabila ng sirang natamo ay naka-intact pa din ang data nito, na kailangan lamang para ma-activate si Shigaraki, pero agad na tinuluyan nito ni Present Mike at nagpakawala ng voice score. Matagumpay ngang nabasag ni Mike ang capsule, at binigyan niya ng DJ punch ang doktor, at wala ngang pulse si Shigaraki nang tinignan nito ni X-Les, at wala nang nagawa ang doktor kung di umiyak. Dahil nalaman na nga ng isang Nomu ang kakayahan ni Eraser, agad itong lumayo at umatake ng mga asido na likido na pinakawalan sa kanila, at sabay sumugod sa kanila at umiwas sa atake ni Endeavor, ngunit pinigilan ito ni Gran Torino sa gagawin ulit nito na pag-atake. Dahil nga sa hindi mapigilan ng mga Nomu dahil sa mga regeneration ability ng mga ito, ang doktor ay kinuha ni Mike papalayo para patigilin na ang mga Nomu sa mga pag-atake ng mga ito. Samantala si Shigaraki, ay nasa loob ng kanyang panaginip, at dito ay nakikita niya ang kanyang dating pamilya,
isang unforgettable memories, ng kanyang kapatid na si Hana, kanyang ina, at galit na imahe ng kanyang ama. At sa harapan niya ay biglang lumitaw ang madilim na imahe ni All for One, at sinabi nito na oras na para ay pasa ang kanyang kapangyarihan upang siya ang magpatuloy. Ngunit lumabas ang imahe ng kanyang pamilya at pinipigilan siya nito kasama si Nana Shimura, ngunit siya ay tumuloy pa din papunta kay All for One. Nang binabantayan ni X-less ang walang buhay na katawan ni Shigaraki, napansin niyang gumagana pa ang isang machine kaya ito ay kanyang sinira, ngunit isang boltahe ng kuryente ang biglang nagpabuhay kay Shigaraki. Hindi makapaniwala si X-less na si Shigaraki ay nagising, pero bago pa siya makatira ng laser, naunahan siya ni Shigaraki at hinawakan siya sa mukha, at naging abo na ikinamatay nito. Pagbalik sa Gunga Mountain Villa, si Tsukuyomi ay nagpumilit na puntahan si Hawks, at dahil sa pag-aalala, walang nagawa si Fat Taxi kundi sundan nito. Nang si Tsukuyomi ay makarating, agad niyang kinoveran si Hawks, at siya ay nababahala sa kalagayan nito. Nagulat nang nakita ni Dobby na desperadong ang mga heroes na nagsama pa ng isang UA student, at tinanong ni Dobby, na sa kabila ng pagsaksak ni Hawks sa likod ni Twice ay, gusto pa din ni Tsukuyomi na iligtas ito. Dito ay kinwestiyon ni Dobby, kung ang mga professional ay hindi kasing dumi ng mga villain, bakit nagawa pa din ni Hawks na patayin si Twice, na gusto lamang iligtas ang mga kaibigan nito. Agad ibinulong ni Hawks, na kailangan na ni Tsukuyomi na umalis habang nag-charge pa lamang ng apoy si Dobby, at sinamantala niya ito, at tumalon sa ibabang palapag. Habang si Mount Lady ay busy sa pagsarado ng mga labasan sa villa, si Dobby ay umatake kay Tsukuyomi, ngunit isang malaking yelo ang dumating, na nagbigay ng pagkakataon para makaalis na sila Tsukuyomi. Dahil sa yelo na pinakawalan ni Getten, si Mount Lady ay tumalsik, at muntikan na ma-sandwich si Fat Taxi sa paparating na buti ni Mount Lady. Pagbalik sa Jaco City, nag-report si Berna na maayos ang nagiging trabaho ng mga UA student, habang si Bakugo ay sumisigaw sa isang lola na gusto siyang bigyan ng what the tops. Habang abala ang mga UA student sa kani-kanilang mga gawain sa pag-evacuate ng mga civilian, si Deku ay nakarinig ng isang boses na galing sa unang user ng One for All, nagising na ang ikalawang All for One at paparating na ito. Nang ang Team Endeavor ay abala sa paglampaso sa mga natitirang Nomo, ang laboratory ay biglang gumuho, at na-realize ng doktor na ito ay kapangyarihan ni Shigaraki, at ang mga hero ay nagmamadaling tumakbo palabas, dahil ang anumang madaanan nito ay nagiging abo. Ngunit isang Nomo ang kumapit sa paa ni Eraser, at ayaw bumitaw nito, pero si Cross ay nag-sacrifice para lang maputol ang kamay nito. Ang mga heroes ay kanya-kanyang takbuhan palabas ng hospital, at ang Decay ay nagpaguho dito at maging sa malaking bahagi ng syudad, ilang grupo ng mga heroes ang di nakaligtas, habang si Shigaraki ay tuloy sa pagpapakawala. At bawat isa sa mga UA student ay kanya-kanyang sagip ng lahat nilang makitang civilian, si Vernon ay sinusubukan na kontakan sila Endeavor ngunit walang ni isang response. Nang tumigil na si Shigaraki, isang misteryosong boses ang tumawag sa kanya, at kanyang kinuha ang device, at kinausap si Gigantamaquia, na oras na para kumilos sila at ang lahat ay wawasakin niya. Ang Police HQ ay nagpanik, at sinusubukan makipag-contact kila Endeavor, at lahat ng vision nila ay nawala, nang dahil nga sa malawakang pagkawasak ng malaking parte ng Jaco City. Habang nagpapatuloy ang labanan ng Liberation at ng mga heroes, si Simantos ay sumisalag sa mga atake ni Getten, biglang ang isang tipak ng yelo ay napunta kay Mount Lady na ito nga ang nagpatalsik sa kanya. Dahil sa sakit ng puwet ni Mount Lady, kinuha niya ang isang pamalo na gawa ni Simantos at galit na pinaghahampas niya ito sa mga yelo ni Getten. Dahil sa pagkamatay ni Twice, hindi mapigilan ni Hamiko na ilabas ang galit niya sa mga heroes. Gamit ang anyo ni Illboy, pinaghihiwa niya ang mga ito, at dahil sa sakit, naaalala niya ang bawat lahat ng pinagsamahan nila ni Twice. Nang si Dobby ay dumating, pinag-usapan nila ang pagkamatay ni Twice habang pinapanood nila si Hamiko, biglang ang sahig ng villa ay umangat, at lumabas ang kamay ni Gigantamaquia sa likod ni Hamiko, at dito nga nalaman ni Dobby na nagising na si Shigaraki. Habang si Shigaraki ay hinihintay ang pagdating ni Gigantamaquia, isang boses sa kanyang ulo ang nagpapagulo at nagsasabing one for all,
ngunit biglang dumating at umatake ng Hell's Curtain si Endeavor, pero biglang tumalon si Shigaraki papunta sa kanya, at nakita niya na naghihilom ang mga sugat nito. Pero nagawa ni Endeavor na patalsikin si Shigaraki paibaba, at agad humingi si Endeavor ng backup dahil kaharap niya ngayon si Shigaraki, subalit nagkaroon ng pagkakataon si Shigaraki na magpakawala ng powerful blast, at kahit sa kabila ng mga bagong malalakas na kapangyarihan ni All for One, hindi pa rin niya magawang makontento dito. Nang si Endeavor ay nakaligtas sa pagsabog, siya ay sumugod ulit kay Shigaraki, ngunit nagawang sumala nito, at nagulat si Endeavor na bakit nito hinahanap ang One for All, at ito ay narinig ni Deku ng puno ng pangangamba. At sa pagkakataon na ito, nahanap ni Shigaraki ang location ni Deku, at agad itong tumalon, habang si Endeavor naman ay humabol at nire-report niya na papunta siya sa direction na kung nasaan ang mga evacuees. At dito nga na-realize ni Deku, na si Shigaraki ay papunta sa kanya, kaya sinumulan niyang salubungin ito, para walang madamay na sibilyan, at agad niyang kinontak si Endeavor na siya ang target ni Shigaraki. Dahil sa kakayahan ni Shigaraki, madali niyang nalolocate si Deku, ngunit iniba niya ang kanyang direksyon patungo kay Deku, at si Endeavor ay patuloy pa din sa paghabol, at nagbibigay ng datos tungkol sa kanya, ngunit siya ay bumulusok pataas at nagpakawala ng air cannon, para maputol ang connection ng mga ito. Nang habang patuloy pa din si Deku at Bakugo, bigla nilang naramdaman na unti-unti silang madedicay sa pagkamatay, at sinasabi kay Deku na, isuko na niya ang One for All, ngunit biglang sinagip sila ni Gran Torino palayo, at agad sinabi sa kanila na, nagawang i-increase ni Shigaraki ang decay ability nito. At naalerto si Shigaraki, ng mga pro heroes ay kasama pa din sa laban, si Ryuko ay sumugod, ngunit agad niyang ginamitan ng decay, ngunit ang quirk niya ay walang epekto, ito ay nang dahil sa quirk ni Eraser. Habang si Endeavor ay sumugod ulit kay Shigaraki, para hindi makapunta kay Deku, at si Endeavor ay nagpakawala ng Hellflame, ngunit si Shigaraki ay nakaiwas pa din, at sinabi ni Eraser, na hindi siya papayag na saktan nito ang kanyang mga estudyante. Ang mga heroes ay nagtataka dahil ang quirk ni Shigaraki ay na-erased, at dito nila napagtanto, na si Shigaraki ay may katulad na super strength, ng kagaya kay All Might, at na-realize ni Eraser na siya ay mahahalin tulad sa perpektong Nomo. At pinaliwanag ni Gran Torino na ang quirk ni All for One ay pinasa kay Shigaraki, kaya nagmamadali na siya na makuha na ang One for All ngayon, ngunit sila ay nagulat sa mga kanilang nakita, na ang mga Nomo ay isa-isang lumitaw mula sa lupa. Kasalukuyang napapanood ni All Might at Eri sa balita, ang nangyaring sakuna sa Jakku City, halos 3 ng bahagi ng lungsod ay nawasak, habang patuloy pa rin ang pagpapalikas sa mga civilian sa kabila ng pagkasira. Ngunit ang malaking tanong ng publiko, anong klaseng panganib ang kinakaharap ng mga heroes, at sa buong bansa? Habang ang mga heroes ay busy sa mga biglang lumitaw na Nomo, si Endeavor at Shigaraki ay patuloy pa rin sa paglaban, samantalang si Ryukyu ay may balak na tumulong, at si Endeavor ay umatake ng jet burn, ngunit si Shigaraki ay nakailag, at sila ay parehong na jumbag ni Shigaraki. At tanong ni Endeavor na paano ang mga Nomo ay buhay pa din, pahayag ni Shigaraki, ito ay dahil may full control na siya sa kanyang decay, kaya nagawa niyang magtira ng mas malalakas pang mga Nomo, at ang mga ito ay ituturing siyang kanilang master, dahil gamit ang kanyang radio waves na pinanggising niya sa mga ito. Samantalang napansin ni Gran Torino, na ang mga Nomo ay target na si Eraserhead, at sinabihan sila Deku at Bakugo, na wag nang sumunod pa. Ngunit si Deku ay nangangamba na pwedeng mawala sa kanya ang One for All. Nang habang si Endeavor ay umatake, si Shigaraki ay tumalon, at nakita ang lokasyon ni Eraser, at mabilis itong lumipad sa kanya, ngunit sinabi ni Eraser na hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Sa kadahilanang, makukuha lamang ni Shigaraki ang kanyang quirk, at may mga bata pa siyang gustong makitang graduate, at maging isang ganap na heroes, at hindi siya papayag kahit na ano pa man ang mangyari. Ngunit sa hindi inaasahan, si Deku ay binangga si Shigaraki, at habang erased pa rin ang quirk nito, hindi sila papayag na hindi tumulong na mapigilan din si Shigaraki. Habang busy ang mga heroes sa paglaban sa mga Nomo, sinabi ni Deku na handa silang protektahan ang kanilang teacher, at namangha si Eraser sa kanyang mga narinig, at biglang lumabas sa likod si Bakugo, at sabay ginapos ni Deku si Shigaraki, para tuluyang makaatake ng AP machine gun si Bakugo.
Ngunit halos walang epekto ang atake ni Bakugo, at agad na nagbigay ng suntok si Endeavor, na nagpatalsik kay Shigaraki, at katulad nga ng inaasahan, si Shigaraki ay buhay pa din, at sinabi ni Gran Torino na ang lakas ni Shigaraki ay parang katulad ng kay All Might, at hanggat si Eraser ay hindi kumukurap, ay malaki ang kanilang magiging advantage. At biglang may boses na nag-utos kay Shigaraki na agawin ang One for All, at sinabing, ang aking kapatid, at sa ilang sandali na yun ay iba ang nagkokontrol sa katawan ni Shigaraki, at parehas ni Deku at Shigaraki na napansin yun. At dito nalaman ni Shigaraki na, naka-under control siya sa kanyang master na si All for One, at kahit nagpapasalamat siya sa pagpapalaki sa kanya, ito'y hindi pa rin sapat para ibigay ang kanyang katawan kay All for One, at ang tanging higit na gusto niya ay mahigittan pa ang kanyang master, dahil ito ay natalo lamang ng isang hamak na tao noon. At sinamantala ni Gran Torino na umatake, at sinabing wala siyang karapatan para yapakan ang mga alaala ni Nana Shimura, dahil alam niya na si All for One ang kaharap niya ngayon. Dagdag pa niya hindi niya alam kung gaano ang naging paghihirap ni All Might sa kanya, dahil isa siyang malaking salot sa mundong ito. At biglang umatake ng blast si Shigaraki kay Gran Torino at Endeavor, at nakita niya si Deku at balak sunggaban nito. Ngunit biglang umatake at sinabi ni Bakugo na kumagit lamang siya sa plano nila na ay pangpain si Midoriya, at sabay pinasukan ng malakas na sipa at suntok ni Deku at Endeavor. Samantala, pagbalik sa Gunga Mountain Villa, si Earphone Jack ay nakarinig ng isang masamang balita na may malaking bagay na gumagalaw sa ilalim, at naniniwala silang si Gigantamaquia iyon. Nang habang si Mount Lady ay nakikipaglaban kay Getten, bigla niyang nakita si Gigantamaquia, ngunit wala siyang kaalam-alam na nakasakay pala sa kanya ang League of Villains, at si Gigantamaquia ay nagsimulang tumakbo, at sinubukang pigilan ito ni Mount Lady. Samantalang si Kamui Woods at Midnight ay sumusunod at sinusubukang lumapit sa kanila, buong lakas naman ni Mount Lady na pinipigilan si Gigantamaquia, ngunit ito ay biglang itinapon siya papalayo sa daanan nito. Habang patuloy pa din si Gigantamaquia, walang choice si Midnight kundi subukan patulugin ito, at sinubukang tumalo ni Midnight, ngunit si Mr. Compressed ay nagbato ng mga debris, na ikinahulog nito ng malubha sa baba. Dahil sa pinsala na natamo ni Midnight, agad niyang tinawagan si Createe, at inutos niya na patulugin ito, gamit ang tranquilizer, dahil wala sa kanilang rank ang kayang pigilan si Maquia, at binili na ni Midnight na kailangan niyang magpakatatag kahit ano ang mangyari, at simula ngayon na siya na ang in charge para magbigay ng order sa kanyang mga classmate. Habang ang mga UA student ay nag-aalala, kung anong nangyari na kay Miss Midnight at kung okay pa ba siya, at si Createe ay napatigil at iniisip kung anong gagawin niya. Kaya inutusan niya si Earphone Jack and Tentacle na subaybayan ang galaw ni Maquia, at sinabihan niya ang mga classmate nila na maging handa, ngunit si Earphone Jack ay nababahala, dahil ilang minuto na lang ay paparating na si Gigantamaquia. Habang si Mount Lady at Kamui Woods ay nagawang kumapit sa paa ni Maquia upang pabagalin ito, para magkaroon pa ng oras ang mga UA student na gumawa ng sedatives, at nagpahayag si Createe na hindi dapat sisuko sa ganitong klase ng pagsubok, at ang lahat ng student ay tinulungan siya, dahil sila ay pare-parehong bayani at iisa ang mga layunin. Sa order ni Createe, ang mga UA student ay naghahanda para pigilan si Gigantamaquia, at base sa report ni Tentacle na ang League of Villains ay kasama nito, gamit ang canister na may anesthetic ito ay kanilang patutulugin, ngunit dahil sa laki ni Maquia, ay kailangan nilang gumawa ng patibong para mapigilan ito. Habang si Grape Juice ay nag-aalala dahil sa kalagayan ni Miss Midnight, si Pinky naman ay malaki ang kumpiyansa na buhay pa siya, dahil marami pa siyang kailangan ituro sa kanila. Habang si Mount Lady ay ginigising si Kamui Woods sa pagkawalan ng malay, upang bumitaw na sa pagkakakapit, at ngayon si Gigantamaquia ay nakalapit na sa mga trap ng mga UA students, na ikinahulog nito sa kanilang ginawang patibong na putik. At habang si Gigantamaquia ay nagsisimula ng lumubog, ilan sa mga UA student ay tinali nila ang leeg ni Gigantamaquia, at para mapuwersang bumukas ang bibig nito, ngunit sila ay nabigo pa din. Samantala ang ilan sa mga UA students ay sinubukang i-ambush ang villains, at ang League of Villains ay napalaban, pero si Charge Volt ay sinubukang umatake sa kanila, ngunit siya ay tinamaan ng debris na ibinaril na galing kay Mr. Compress. Nang nagawa na nila na mabuksan ang bunganga ni Maquia, agad nilang binato ang mga anesthetic, ngunit nagbugas si Maquia ng malakas na hangin, at sabay sinundan ni Dobby ng kanyang apoy na nagpalihab sa kagubatan, at dahil sa apoy, ang mga UA student ay nahihirapan ng tumuloy.
At ikinatuwa ito ni Dobby, dahil si Gigantamaquia ay ginawa para maging isang perfect bodyguard, at samantalang si Maquia ay unti-unti nang umaahon, ngunit si Creatty ay nagpasabog ng mga dinamita para lalo pang lumalim at malubog si Maquia. At dito mapagtanto ni Mr. Compress, na kahit expert si Maquia sa pag-ahon, ang tanging goal ng mga students ay pabagalin din si Maquia. At hindi lang yon, padami na ng padami ang mga heroes na dumadating, para atakihin sila, at biglang si Mount Lady ay hinawakan ang ulo ni Maquia, at pilit niyang binubukas ang bunganga nito. At si Pinky ay biglang sumugod sa apoy, at siya ay nakabalot ng acid para hindi siya matabla nito, at tumalon sa harapan ni Maquia, para ibato ang pangpatulog sa bunganga nito. Ngunit si Gigantamaquia ay nagawang ibalibag si Mount Lady, at kanyang isusunod na wasakin si Pinky, ngunit si Red Riot ay biglang dumating at sinagip siya. At sinubukang puntahan siya ni Pinky, ngunit siya ay pinigilan ni Real Steel, habang si Maquia ay tumayo hawak niya ang League of Villains, ngunit laking gulat nila nang si Red Riot ay umaakyat at buong lakas niyang ibinato ang pampatulog, at sa wakas tuluyang pumasok na ito sa bunganga niya. Habang nilalayo ni Lizardy si Red Riot, si Creatty ay nag-report kay Majestic kasama ang mga ibang heroes, para tapusin si Gigantamaquia. Ngunit si Maquia ay biglang nag-transform ang kanyang katawan sa mas malahalimaw nitong anyo, at ikinagulat ito ng lahat. Samantala sa Jakku City, si Shigaraki ay nagawa paring mabuhay, kahit na sinalakay nila ito, at sinabi ni Endeavor na sumuko na siya, dahil hindi sila matatalo ng walang kabuluhan niyang paniniwala. Ngunit pahayag ni Shigaraki, kayong mga klase ng tao, or mga heroes, para lang makapagligtas ng iba, hindi ninyo alam na nasasaktan na ang mga taong nagmamahal sa inyo, at para lang matakpan ng mga kamaliang nagawa ninyo, ay gagawa kayo ng tama, pero sa bandang huli kayo lang din naman ang makikinabang, at paano kayo nakakagawa ng pagbabago, sa mundong ginawa ninyo ng maraming taon, kung simula pa lang ng kabataan ko ang lahat ay tinanggihan at iniwan na ako. At dagdag pa ni Shigaraki, wala akong pakialam kung naiintindihan ninyo ako, at ngayon ako naman ang magpaparanas sa mundong ito, ng sakit na dinanas ko ng mahabang panahon. Ngunit si Endeavor ay tumira ng Fire Blast, pero nagawa ni Shigaraki na tumalon, at si Gran Torino ay kanyang sinuntok pababa, at sa oras na ito, naalala ni Gran Torino ang pag-abandona nila sa tatay ni Shigaraki nung maliit pa lang, kaya ang sakit at galit na pinamana nito, sa kanyang anak na si Shigaraki, ay siya itong nagdadanas ng hirap ngayon, kaya nagsisi si Gran Torino kung tama ba ang naging desisyon nila ni Nana Shimura noon. Dahil sa pagbutas sa dibdib ni Gran Torino, si Deku ay nagalit, sinubukan niyang hulihin si Shigaraki ngunit, sobrang bilis nito, at papunta ito kay Eraserhead, ngunit pinigilan siya ni Ryukyu gamit ang kanyang Dragon Scale, at sumunod pa din si Deku para pigilan si Shigaraki, at pilit binutes ni Shigaraki ang kamay ni Ryukyu. Ngunit laking gulat ni Deku nang makita niyang may quirk deleter si Shigaraki, na gagamitin niya kay Eraser, kaya buong 100% na ginamit ni Deku ang One for All. Pero nagawa lang ni Shigaraki kagatin ang kamay ni Deku, at sa hindi inaasahan na gawang ipitik ni Shigaraki ang quirk deleter papunta kay Eraser. Dahil sa quirk erasing bullet, naalala niya ang inosenteng mukha ni Eri, kaya hindi nagdalawang isip si Eraser, kung di putulin niya ang kanyang kanang paa, para hindi na kumalat pa ang gamot sa buong katawan niya, at dahil dun laking bilib ni Shigaraki, ngunit napansin niyang nawala na sa focus si Eraser. At sinamantala ni Shigaraki ang pagkakataon, na makatalon papunta kay Eraser, at kanyang kinalmot ang mukha nito. Pero bago pa man makaatake ulit si Shigaraki, ginamitan ni Shoto ito ng piercing ice wall. At sinundan ni Deku ng malakas na suntok sa tagiliran ni Shigaraki, at ngayon na napansin ni Deku, na hindi na aktibo pa si Eraser, habang si Shigaraki ay mas lamang nasa laban kaysa sa mga heroes. Samantalang sa Jakku City, ang evacuation team, si Agenium ay nag-aalala sa tatlo nilang kasama, at si Uravity ay nagsuggest na sundan sila, at narinig nila ang masamang balita, ang isang giant villain ay dadaan sa maraming lungsod na pagkatapos ng Jakku City, kaya inaabisuhan na ang publiko ng madali ang paglikas. Pagbalik sa Gunga Mountain, ang mga UA student ay hindi makapaniwala sa nangyari sa lakas ni Gigantamaquia, at kahit ang mga pro heroes ay hindi nagawang magtagumpay, kaya iniisip nila na ang anesthetic na ginamit nila ay umepekto ba, at kung hindi dahil kay Majestic baka hindi na sila nakaligtas pa, kaya ang tanging tanong na lang ni Creatty, kung tama ba ang naging desisyon nila simula pa nung una. Sa kabilang banda si Dr. Kyudai, ay nagagalak sa tuwa, dahil narinig niya na si Gigantamaquia ay patuloy ang paggalaw nito, at ang mga Nomu naman ay magiging isang perpektong soldier na gagamitin ng Demon King, habang si Shigaraki ang magpapabagsak sa Hero Society, at ang buong mundo ay katatakutan siya.
Dahil sa kalagayan ni Eraser, si Manuel at Rocklock ay sinusubukang i-tourniquet ang paa nito, at habang ang lahat ay busy at pagod na sa mga nangyari, si Shigaraki ay sinamantalang tapusin na ang laban, ngunit bago pa niya maabot ang lupa, ang katawan niya ay nagsimula ng mapunit, at ito ay tila ng hina. At ngayon si Shigaraki ay naguguluhan dahil sa kanyang katawan, at na-realize niya na hindi pa kumpleto ang kanyang development, at dito nalaman ni Deku, na ang katawan ni Shigaraki, ay hindi kayang i-handle ang full power ng All for One, dahil ito ay kagaya ng nararanasan ni Deku pagdating naman sa kanyang kapangyarihan. Wala nang magagawa si Shigaraki, kung di gamitin ang decay nito, ngunit nagulat siya nang si Deku ay dala-dala nito ang lahat, at dahil sa Black Whip ni Deku, hindi makapaniwala ang lahat na sila ay lumulutang, at ito ay kasama niyang na-activate ang 7th Quirk, ang float user na si Nana Shimura. Sinabi ni Deku, na sisikapin niyang labanan si Shigaraki sa ere, ng lahat ng makakaya niya, at ibinaba niya ang mga heroes, para tignan ang mga sugatan nilang mga kasama. Habang si Endeavor ay sinusubukang makapag-recover ng mabilis, dahil responsibilidad niyang lumaban doon, at hindi dapat ang isang bata, samantalang si Bakugo, ay sinabing dapat ay may kasama siya, ngunit sinabi ni Deku, na siya lamang ang may kakayahang lumaban sa kanya sa ere, para maiwasan na magamit ni Shigaraki ang kanyang decay sa lupa. Dahil sa ikinikilos ni Deku, si Bakugo ay naalala niya ang training ni Midoriya, ilang buwan bago maganap ang digmaan, dito ay sinabi ni All Might, na hindi na nila matatago pa ang tungkol sa One for All, dahil ito ay hindi lang basta inaasam ng isang masamang kalaban, kundi pwede rin malagay nito sa kapahamakan ang mga taong minamahal nito. At sinabi ni Bakugo, na malaki ang pananalig ni Midoriya kay All Might, at kaya ay tinanong ni Bakugo, kung ano nga ba ang kinamatay ng 4th user ng One for All, at dahil ang totoo, ay hindi niya maiwasang mag-alala kay Deku, ngunit kahit si All Might ay hindi niya sigurado ang tunay na sanhi nito sa pagpanaw ng 4th user. At dagdag pa ni Bakugo, si Midoriya ang klase ng tao, na inuuna ang iba kaysa sa kanyang sarili, at wala pa rin na iba sa kanya, kahit ngayon na siya ay may quirk na, kaya hindi niya maiwasan na isipin, na nagawa niyang ibuli si Midoriya nung bata pa lang, kaya ngayon ay bumabawi siya kay Midoriya kahit sa paraan lamang ng pagsasanay. Pagbalik sa laban, kahit anong atake ni Deku, ng 100% ng kanyang lakas, ay nakangiti pa rin si Shigaraki, pero kahit anong mangyari ay tatalunin pa rin ni Deku ito kahit ano pa man ang kapalit, at pinasundan ito ni Deku ng kombinasyon ng mga smash attack, at dahil dito ay humihina na ang katawan ni Shigaraki, kaya sinubukan ni Shigaraki na mag-counter, ngunit siya ay inunahan ni Deku ng Texas Smash. Samantalang, ang mga heroes ay namamangha sa laban na kanilang nasasaksihan, ngunit sinabi ni Bakugo, kahit na gumagamit ng multiple quirks si Deku, at nabubugbog niya si Shigaraki, hindi kakayanin ng kanyang katawan ang mga atake na ibinibigay niya, at kung magpapatuloy pa ito, pwede niya ito ikamatay. Kaya nagplano si Bakugo, na kailangan na nila tulungan si Deku, para tapusin na ang laban, kaya sila ay lumipad nila Endeavor at Shoto, nang habang si Deku ay tuloy pa din sa pag-atake, agad nang nilock ni Endeavor si Shigaraki, at pinalayo niya si Deku para hindi ito madamay, sabay sinunog niya ito gamit ang Ultra Prominence Burn. Habang si Shigaraki ay sumisigaw sa sakit, si All for One ay sinasabing hiramin ang kanyang katawan, ngunit may tumusok sa katawan ni Endeavor na nagpahulog sa kanya, at sinundan ni Shigaraki ng mga red spine na tatusok kay Deku, ngunit sa hindi inaasahan ni Bakugo, siya ay mabilis na lumipad at kusa niyang sinagip si Deku sa pagkakatusok. Si Deku ay nabigla sa nangyari, habang si Bakugo ay sinabing huwag niyang pipilitin lumaban nang siya lang lagi ang mag-isa, at sinabi ni Shigaraki na nagsayang lang siya ng dugo sa walang kabuluhang dahilan, at sa pamamagitan ng galit si Deku ay sumugod at pinagbabasag ang mga patusok na galing kay Shigaraki, ngunit sumulyap ang mukha ni All for One at siya ay hinawakan ni Shigaraki sa mukha at sinubukang agawin sa kanya ang One for All. Gayunpaman, ang kamalayan ng dalawa ay napunta sa ibang lugar, habang si Deku ay nagtataka kung nasaan siya at ang kanyang mga kasama at nakita niya si Shigaraki sa kanyang harapan at kasama si All for One, at sinabi ni All for One kay Shigaraki na kung pinahiram niya ng maaga ang kanyang katawan, una pa lang ay natapos na ang laban at naging abo na sila. Habang si Deku ay susubukan sanang lumapit kay Shigaraki, ngunit dumating si Nana Shimura at nilagay ang kamay nito sa ulo ni Deku at sinabing hindi siya maaring makagalaw sa lugar na ito. Samantalang sa Syro City, binabalita ang pagrag-asa ni Gigantamaquia at patuloy itong umuusad at walang sinyales ng pagbagal, habang ang rescue team ay patuloy sa pagpapa-evacuate ng mga tao at si Nejer-chan ay papuntang location nila Endeavor para tumulong, ngunit si Ingenium ay nagpumilit para makasamang i-rescue ang kanyang tatlong kaibigan.
Samantala si Nana Shimura ay hindi niya inaasahan na magkikita ulit sila ni All for One, at sinabi ni All for One kay Shigaraki na narito ang kanyang lola, at dagdag pa niya ang dahilan kung bakit nagawa niyang pumunta sa panaginip ng mga nandito, ay dahil sa transference or organ transplant na sinagawa kay Shigaraki ni Dr. Kyudai na galing sa DNA ni All for One. At nakilala ni Shigaraki, si Nana Shimura, at kahit ano pa man ang koneksyon nilang dalawa ay wala siyang pakialam at ito ay kanyang kinamumuhian. Sinabi ni All for One, gamit ang lahat ng galit ni Shigaraki at ang lakas nila ay magagawa nilang maaga ang One for All. Ngunit dumating ang kanyang kapatid na si Yoichi, at sinabi ni All for One dito na nagkamali sila sa pagpahiram ng kapangyarihan nila kay Midoriya, dahil isa siyang mahina at mapapahamak lamang ang mga minamahal niya sa buhay, dahil hindi niya magagawang protektahan ang mga ito dahil isa siyang duwag at walang kwentang nilalang. Ngunit sinabi ng first user na si Yoichi, kahit anong mangyari sila ay mananatili sa panig ng batang ito at lahat ng sinasabi ni All for One ay mali, dahil hindi niya nakikita ang lahat ng tatag at tiyaga ng batang ito, para lamang makipaglaban sa katarungan at sa mga nangangailangan, at kailanman ay hindi natitinag sa pagligtas ng iba, at ang mga ito ay hindi man lang nagawang sumagi sa isip ni All for One. Kasama ang mga One for All user at sa natitirang lakas ni Midoriya, pinilit niya ang kanyang sarili na pumunta kay Shigaraki, at bumalik sa kasalukuyan, si Shigaraki at Deku ay parehong nagkahiwalay, at na-realize ni Deku na hindi pa sa kanya naaga ang One for All at tinitignan ni Deku na hindi na sana gumalaw pa si Shigaraki. Pagbalik sa League of Villains, si Hamiko ay naguguluhan pa rin sa pagkamatay ni Twice, dahil iniisip niya kung ang mga heroes ay nagliligtas ng mga tao, bakit nagawa pa ding patayin si Twice, at kung makakakuha siya ng sagot kay Uraraka ay maliliwanagan siya at lalong-lalo na kung makakausap pa niya si Midoriya. At habang nagdi-discuss ng susunod na strategy, si Skeptic at Dobby, nakakuha ng visual si Skeptic ng footage ni Uravity at Froppy, kaya agad kinuha ni Hamiko ang kanyang equipment kay Mr. Compress, at bago pa man siya umalis sinabi ni Spinner na kahit siya ay apektado sa pagkamatay ni Twice, kaya sana ay pilitin pa rin niya bumalik para sa grupo nila. Habang abala pa rin si Uravity at Froppy sa pag-rescue sa mga tao, isang matandang babae ang humihingi ng tulong at ng kanya itong sinundan. Nagulat siya nang ito ay nag-transform at ito pala ay si Hamiko, at sinabi ni Hamiko ang kanyang nararamdaman tungkol kay Midoriya, at sabay umatake siya kay Uravity at sinabi na gusto rin ba niya siya patayin kagaya ng ginawa nila kay Twice, ngunit pahayag ni Ochako ang tanging gusto lamang niya ay magligtas ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng My Hero Academia Season 6, pagkatapos nga ng interaction sa mga user ng One for All, sinagip ni Shoto ang mga kasama niya sa pagkakahulog. Ngunit nakita ni Deku na nagawa pang mabuhay ni Shigaraki. Pero agad itong inatake ni Nejier-chan ng wave motion at dumating si Ingenium na para pabalaan sila na si Gigantamaquia ay mabilis na tumatakbo papuntang Jakku City, ngunit napansin ni Shoto at Nejier-chan na humihina na si Shigaraki. Pagbalik kay Ochako at Hamiko, ang dalawa ay patuloy pa rin sa paglaban, at sinabi ni Hamiko na para magaya ang isang taong mahal niya ay kakailanganin niya ng dugo nito. At ang ganitong klase ng kapangyarihan at pagkatao ay hindi tanggap sa lipunan na meron ngayon. At dito nalaman ni Ochako na pati ang quirk niya ay nagamit din ni Hamiko para pumatay, at ito ay hindi niya nagustuhan dahil hindi niya magagawang pumaslang ng tao gamit ang kanyang quirk, ngunit si Hamiko ay nakuha ang kanyang keychain na bigay pa ni Deku sa kanya. Ngunit sinabi ni Hamiko, na alam niya ang bagay na ito ay importante kay Ochako, at dito niya nalaman na may gusto din si Ochako kay Midoriya, at di na nagsayang ng oras pa si Ochako at ito ay kanyang inatake, at sinabi niya kay Hamiko na kung siya ay patuloy na mabubuhay sa paraan na gusto niya ay kailangan niyang malagot sa lahat ng mga aksyon na gagawin niya. At nagulat si Uraraka sa pagluha ni Hamiko, ngunit dumating na si Froppy at para tulungan siya, agad din ay umalis na si Hamiko, at habang tumatakbo ito, iniisip niya ang mga naging pag-uusap nila, at hindi nito maiwasang madismaya. Pagbalik sa Jakku City, si Shoto at Nejiri-chan ay umatake ng Grain Flood kay Shigaraki, ngunit si Gigantamaquia ay biglang dumating at umatake sa kanila, na ikinatalsik ni Shoto, at dahil dito nagalak si All for One sa ganda ng timing ni Maquia dahil nagsisimula palang mag-recover ang katawan ni Shigaraki. Nang makuha ni Gigantamaquia si Shigaraki, napansin ni Spinner kung gaano ang pinsala nito sa katawan, at habang si Endeavor ay iniisip ang lahat ng kanyang makakaya para mapabagsak ang higanting ito, at kanyang napansin din na kasama ang League of Villains. At nakuha ang atensyon niya ni Dobby, at ito ay nagbuhos ng bleach sa kanyang buhok at naging kulay puti ito. Sa Fujitan Hospital, habang nanunood ang nanay nila na si Rei Todoroki ng balita, nagawang mahack ni Skeptic ang broadcast at klinay niya ang video ni Dobby na kung saan isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkatao,
at inihayag niya na siya si Toya Todoroki at ang panganay na anak ng number 1 hero na si Endeavor. At habang sa kalagitnaan ng video, siya ay umamin sa pagpatay ng inosenteng 30 na tao, at kung bakit niya nagawa yun ay dahil sa makasariling hangarin ng tatay niya na magkaroon ng anak na may malakas at perpektong quirk, at hindi lang yun nagawa siyang kalimutan ng kanyang sariling pamilya, at inakalang patay na nung siya ay bata pa lamang. At dagdag pa niya siya lamang ay resulta ng pagkakamaling nagawa ng tatay niya, at kung ano man ang sinapit ng maganda niyang pamilya ngayon, walang ibang dapat sisihin kundi ang tatay niya na si Endeavor, at ang lahat ay nagulantang sa mga katotohanang narinig nila. Dahil sa mga nangyari, naalala ni Endeavor ang araw ng pagkamatay ni Toya sa Sekoto Peak kung saan ito nag-practice, at dahil sa tindi ng init ng apoy kahit ang mga buto nito ay naabo, kaya papaano nga mga sinasabi ni Dobby ay totoo. At naalala niya din ang mga panahon na sinasanay niya si Toya, pero doon niya din nalaman na hindi nakuha ni Toya ang Quirk Frost ng kanyang ina. At kahit na mas malakas pa rin ang apoy ni Toya kaysa sa kanya, hinahangad pa rin ni Endeavor na magpalaki ng perpektong anak, na balang araw ay magiging number 1 hero, kaya si Toya ay nasundan pa ng mga tatlo niyang kapatid, at doon na rin nagsimula na mag-iba ang trato niya kay Toya. Ngunit sinabi ni Dobby na meron siyang pruweba na DNA test para mapatunayan, at dinagdag pa niya ang kuha ng hindi pagdadalawang isip na pagpatay ni Hawkskate twice, at binalaan ni Dobby ang publiko na ginagamit lang ng mga heroes ang mga tao bilang isang kasangkapan para sa mga pangsariling hangarin ng mga ito. At ang lahat ng ito ay napanood ng dalawa pang anak ni Endeavor at habang si Endeavor ay mistulang nabagsakan ng langit sa kanyang mga narinig, at ang publiko ay nagulat din sa isinawalat ni Dobby na mga katotohanan. Habang si Endeavor ay in shock pa rin, sinasabi niya sa sarili niya na tama ang kutob niya na buhay pa rin ang kanyang anak, at agad sinamantala ni Dobby umatake ng prominence burn. Ngunit bago pa man ang lahat, isang carbon fiber ang pumihil kay Dobby at ito ay gawa ni Best Jeaniste. Hindi inaasahan ng lahat na darating sa laban si Best Jeaniste, at gamit ang Thread of Hope na pagbigkis niya ang League of Villains kasama si Gigantamaquia, at siya ay nagpasensya dahil sa late na kanyang pagdating. Habang si Dobby ay hindi makapaniwala na kung paano si Best Jeaniste ay nabuhay, pero ang katotohanan ng bangkay na nakuha nila ay totoo ngunit ito ay isang kopya lamang, pero kahit ano paman, hindi mawawala ang galit niya sa mapait niyang nakaraan. Dahil sa mga sinabi ni Dobby, hindi napigilan ni Shoto na sumugod, habang napagtanto naman ni Spinner na hindi sapat ang stamina ni Gigantamaquia para makawala sa mga carbon fiber ni Best Jeaniste, at nakita niya si Neger-chan na aatake kaya naman kanyang pilit na ginigising si Tomura, para mautusan si Maquia na magpumilit na kumawala. Ngunit si Neger-chan ay nalamon ng apoy ni Dobby, habang sinabi ni Dobby kay Endeavor na isang tao na naman ang nasunog ng kanyang apoy, at siya ay nagawang makawala, habang nakiusap si Shoto na patigilin si Dobby, at dahil sa tension si Best Jeaniste ay hindi papayag na bumagsak dito ang number 1 hero alang-alang sa buong bansa. Samantalang si Shigaraki ay nanaginip patungkol sa kanyang alaala ng kanyang magulang nung siya ay bata pa, dahil dito nagawa niyang utusan si Gigantamaquia, at ang mga cable ni Best Jeaniste ay nagawa nitong putulin, kasabay nito ay ang pakikipaglaban ng mga heroes sa mga malalakas na Nomo. At habang si Vernon ay hinaharap ang mga Nomo, nagulat siya ng mga ito ay biglang nag-iba ng direksyon patungo kay Shigaraki, ito'y kanyang ni-report agad at may isang Nomo ang magtatangkang lamunin siya, subalit isang hero na mabilis na dumating, upang siya ay iligtas. At ang dalawang magkapatid ay tuloy pa rin sa sagupaan, si Shoto ay labis ang galit at pati si Natsuo ay gustong patayin ni Dobby, ngunit ito ay ayos lang kay Dobby sapagkat siya ay may tuturing na manhid, dahil ang tanging nais niya ay ang maghirap si Endeavor, at ngayon ay inaasam-asam niya para isunod naman si Shoto. Sa kabila ng mga nangyayari si Mr. Compress at Spinner ay natutuwa dahil si Gigantamaquia ay nagagawang pumiglas, at napansin ni Deku na delikado si Best Jeaniste dahil sa mga paparating na Nomo, kaya kanyang pinilit ang kanyang katawan para lumaban, at bago pa man maatake si Best Jeaniste, biglang dumating si Lemillion at agad niyang napigilan ang mga Nomo. At si Deku ay hindi makapaniwala na si Lemillion ay nagawang makapunta, labis ang tuwa ni Lemillion nang nagagawa na niya makapag-formation, at naalala niya na kung di dahil sa tulong ni Eri, ay magagawa ng bata na may restore ang kanyang quirk kaya laking pasasalamat niya rito. Ngunit na-realize ni Lemillion na hindi pa sapat ang kanyang lakas para matalo ang mga Nomo. Pero mabilis naman na rumesbak si Bakugo at agad niyang sinagip si Best Jeaniste. At pagkatapos magpakitang gilas ni Bakugo, at ang kanyang sarili ay tinawag niya na The Great Explosion Murder God Dynamite, na nagustuhan naman ni Lemillion.
Samantalang si Dobby at Shoto ay patuloy pa rin sa paglaban, sinabi ni Dobby na siya ay natutuwa dahil lumaking mabuting bata si Shoto at kung magagawa niyang masunog si Shoto sa kanyang sariling apoy, ano kayang magiging reaksyon ng ipapakita sa kanya ng kanilang ama. Ngunit biglang si Deku ay nagpakawala ng Black Whip gamit ang kanyang dila, at sinabi ni Dobby na hindi dapat siya nangingialam sa away pamilya, pero pahayag ni Deku na si Shoto ay kanyang mabuting kaibigan at si Endeavor ay kanyang mentor na tinulungan siya para lumakas, at dagdag pa niya hindi niya nakikita ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama, at si Endeavor ay biglang nabuhayan sa mga sinabi ni Midoriya. At dito ay sinabi ni Dobby kay Deku, ang lipunan na tinatag ninyong mga bayani ay malapit ng bumagsak at kayo ay kanilang kamumuhian. Ngunit bago pa man matapos si Dobby ay nakaramdam si Deku ng kakaibang alarma, at napansin niyang si Gigantamaquia ay nagawa ng makawala. Ngunit bago pa man ang lahat, ginamit ni Endeavor ang lahat niyang natitirang lakas para patulugin si Gigantamaquia, at kasabay nito ay nawalan din ng malay si Endeavor, at sinabi ni Lemillion na ang sedative na ginamit kay Gigantamaquia ng mga student ay nagawa ng Tumalab. Samantalang si Best Jeaniste ay nagkaroon ng pag-asa at tiwala na ang lahat ng kanilang ginawang sakripisyo ay hindi lang mauuwi lang basta sa wala, at kagaya nito ang kahit na isang hibla ng sinulid ay makakagawa ng isang matibay na tali. Habang si Lemillion ay patuloy pa ring lumalaban sa Nomo, at si Ingenium ay sinusubukan niyang paurungin si Bakugo dahil sa critical na kalagayan nito, at si Neger-chan ay nag-a-assist kay Best Jeaniste para mas lalong makafocus siya sa League of Villains. At si Mr. Compress ay patuloy na umiisip ng paraan para sa kanyang mga kasama, at ang tanging paraan na lang ay gamitan ng Quark ang kanyang puwet para makawala, at hindi niya hahayaan na masakal sila ng husto sa tali ni Best Jeaniste, dahil lahat sila ay hindi pa nagagawa ang kanilang mga pangarap. At naalala ni Mr. Compress ang mga araw na sila ay humaharap sa mga pagsubok, na kahit ang pangpinansyal nilang gastusin ay kanilang pinuproblema, at dahil sa rason na yun ay hindi maiwasang questionin ni Spinner si Shigaraki kung ano ba talaga ang layunin ng kanilang grupo. At hindi makakalimutan ni Mr. Compress ang lahat ng kanilang pinagdaanang hirap, at kahit hirap na makapagsalita pilit sinabi pa rin ni Mr. Compress ang plano kay Spinner, at kanyang binawasan ng parte ng kanyang mga katawan, para sila ay makawala sa pagkakatali. Ngunit si Best Jeaniste ay nagawang gamitin ang damit ni Mr. Compress para siya ay pigilan, pero si Mr. Compress ay tuloy pa rin kahit anong mangyari, at kanyang kinuha ang mga kasama niya pagkatapos ay binunyag ang kanyang tunay na pangalan na Atsuhiro Sako. Habang ang mga pro-heroes ay tuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga Nomo, si Midoriya ay ginigising ng isa sa mga One-for-All user, at muling naramdaman ni Deku ang isang alarma at napag-alaman niya na ito ay ang danger sense na port ng 4th user. Pagbalik kay Mr. Compress kanyang nirelease ang kanyang mga kasama, at kanyang pipigilan si Lemillion para kay Shigaraki, ngunit siya ay agad na sinuntok ni Lemillion, at kahit sa maikling pangyayaring yun nagawang ilagay ni Spinner ang glove sa mukha ni Shigaraki, dahil naalala niya na ito ang nagpapakalma sa isipan nito. At mula sa pananaginip, muli ulit na nagising si Shigaraki at ito ay nagpakawala ng malakas na radio wave na nagtaboy kay Lemillion, kaya muling nakaramdam si Deku ng danger sense, at sa hindi inaasahan si All for One ang tanging nagising sa katawan ni Shigaraki, at ramdam nito ang lakas sa bago nitong katawan, habang ang mga Nomo ay patuloy na pumupunta sa kanya. Habang si Best Jeaniste ay pinigilan niya ng buong lakas sa mga Nomo para hindi makatuloy kay All for One, at si Spinner ay tutol sa pag-iwan ni Shigaraki sa kanilang mga kasama, ngunit napansin niya na iba ang pagkatao ngayon ni Shigaraki, at sinabi ni All for One kay Spinner na si Shigaraki ay natalo ng dahil kay Endeavor at sa One for All kaya nandito siya para tumulong. Samantalang ang mga hero ay ginagawa ang lahat para mapigilan si All for One, at si Lemillion ay sinubukang lumapit ngunit siya ay napigilan ni All for One at ganun din si Todoroki at Ingenium, at ang mga Nomo ay nagawang makawala sa tali ni Best Jeaniste. At habang si Deku ay pinipilit ang kanyang sarili, para pigilan si All for One sa pagtakas sakay sa mga Nomo, ngunit sinabi ni All for One na sila ay magkikitang muli kapag nagawa ng makumpleto ang development ng katawan ni Shigaraki, at si All for One ay nagpasabog para tuluyang makabitaw si Midoriya. At sa kabila ng lahat ng mga nangyari, nakitaan ni Midoriya si Shigaraki na humihingi ng tulong, ngunit sinabi ni Midoriya, sa lahat ng inosenteng nadamay at pinatay ni All for One at sa mga lahat ng sinaktan nito, walang ibang paraan para ito ay kanyang mapatawad. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, bakas sa kahapon ang kalunos-lunos na sinapit ng bansang Japan, maraming mga pro-heroes ang nagbuwis ng buhay, at habang libu-libong mga miyembro ng Paranormal Liberation Front ang naaresto, at sa kasamaang palad, dahil sa epekto ng lawak ng sakunang nangyari, ang tiwala ng publiko sa Hero Society ay tuluyang nasira.
At ang kasalukuyang aksyon ng gobyerno, pulis, heroes, at mga health workers ay nagkaisa para malaman ang kabuoang lagay ng sitwasyon, at nagbigay ng tulong sa lahat ng mga nangangailangan, at patuloy pa rin nadaragdagan pa ang bilang ng mga nasawing mga sibilyan, kabilang ang mga heroes at otoridad. At naiulat din na sa kabila ng labanang nangyari sa Jaco City, ilang mga working student ang napasama sa bakbakan at ang ilan sa mga ito ay malubha ang lagay kabilang ang mga pro-heroes. Gayunpaman, kahit sa kabila ng lahat na masamang nangyari, may mga positibo pa ring naiulat ang otoridad. Si Dr. Garaki ay naaresto sa mabibigat na patong-patong na kaso kabilang ang murder, mutilating corpse, pang-aabuso sa kumpidensyal na datos ng mga pasyente, at illegal use of courts. At naaresto din ang mga front lieutenant na si Redestro, Trumpet, at Geten, at ang member ng League of Villains na si Atsuhiro Saku aka Mr. Compress at kasama din si Gigantamakia, habang patuloy pa rin ang paghahanap at pag-aresto sa mga natitira pang kasapi at sumusuporta sa nasabing grupo. Samantala, sa dami ng mga sugatan, kulang ang puwersa ng gobyerno para masagip ang bawat isang tao at maski maging ang mga doktor, ay hindi na magagawa pang magamot ang lahat ng mga dumadating na pasyente. Habang si Uravity at Froppy ay patuloy sa pag-rescue ng mga tao, at kahit anong mangyari ay hindi sila pwedeng tumigil, habang tumatakbo ang oras, ay buhay ng mga tao ang kanilang hinahabol, at kahit anong mangyari ay gagawin lahat ni Ochako ang kanyang makakaya upang marami pang tao ang masagip. Ngunit saksi si Uravity, na kung paano ang isang hero ay nawala ng pag-asa at sumuko sa kanyang propesyon, dahil sa mabigat at nakakaiyak na kalagayan ng mga tao. Samantala, ang Class 1A, ay nagluluksa dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng kanilang guro na si Miss Midnight, at ang bawat isa sa kanila ay hindi ito lubusang matanggap. Habang ang publiko, ay halo-halo ang reaksyon at pananaw, tungkol sa nakakabiglang katotohanan sa number 1 hero na si Endeavor at ang anak nito na si Dobby. Samantalang si Spinner ay kinikilabutan dahil sa mga naririnig nito kay Shigaraki at wala itong ideya na si All for One na pala ang kanyang kaharap. Sa kabilang banda, ang Counter Maximum Security Special Prison, o kilala sa tawag na Tartarus, ang detention facility na ginawa para sa mga high-profile criminal na banta sa seguridad ng publiko, at dito ay nakakulong si All for One na 24 oras na nakamonitor at binabantayan ng mga maximum prison officer. Alas 8 ng gabi, nang naalarma ang Bronze Gate dahil sa mga numo na sumalakay kasama si All for One, agad nila itong pinaulanan ng mga bala, ngunit madaling napatay ng mga numo ang isang bantay, at agad pinasundan ito ni All for One na nagpabasag sa security first line ng kulungan. At agad na nagdeklara ng Code Red ang buong Tartarus at kanilang sabay-sabay na sinarado ang mga cell blocks, at kasunod nito ay pinasabog ang tulay para hindi tuluyang makapasok sila All for One, at sinubukan din magpadala ng mga drone na pipigil sa kanila, ngunit ito ay hindi pa rin umubra sa mga Nomo. Samantala, si Shigaraki ay muli nang nagkamalay at dito ay tuto siya sa pag-control ng kanyang master sa katawan niya, ngunit pahayag sa kanya ni All for One, hindi niya pwedeng pakawalan ng katawan ni Shigaraki dahil ito ang kanyang magiging bagong pagkatao, at ito ang kapalit sa kagustuhan ni Shigaraki na makuha ang kapangyarihan niya. At gamit ang parehong lakas ni All for One at Shigaraki, kanilang matagumpay na nawasak ang Tower 2 surveillance, at kasunod nito ay nagpakawala si All for One ng electromagnetic pulse na tuluyang nagpasira sa buong surveillance system ng Tartarus. Habang si All for One ay natutuwa dahil umaayon ang lahat sa kanyang plano, at kahit pasubukan ng mga security officer na ayusin ang system, biglang umatake ang totoong katawan ni All for One ng electromagnetic pulse, para tuluyang makatakas ang lahat ng preso kabilang siya. At matagumpay ngang ang bawat isang mga preso ay nagawang makatakas kabilang si Lady Nagon, Kai Chisaki aka Overhaul, Stain the Hero Killer, at Muscular, at ang bawat isang mga prison officer kabilang ang warden ay pinagpapatay. At nang gabing yun, si All for One at Shigaraki ay muling nagkita, at idineklara ni All for One, na sa tulong ni Shigaraki siya ay tatanghaling pinakamalakas na Demon Lord. Samantala, pagkalipas ng 6 na oras tuluyang nakatakas si All for One sakay ng helicopter at kasama pang nagawang wasaki ng mga numo ang Shien Prison, Bagu Prison, at Kuin Prison. Nang magtipon si Shigaraki at ang kanyang pangkat sa kanilang hideout, humiling si Spinner na muling ibigay na ang kontrol sa katawan ni Shigaraki, ngunit sinabi ni All for One na hayaan nilang pagpahingahin ang katawan na ito, at muli niyang ibibigay ang katawan at papayagan niyang tapusin ni Shigaraki ang kanyang plano.
2 araw ang makalipas, si Bakugo ay nagising at agad niyang tinanong kung kamusta na ang bawat isa dahil alam niyang malala ang sinapit ng kanyang ibang kasama, ngunit hiniling ni Hunter na siya ay kumalma kapag katapos niyang marinig ang kalagayan ng mga ito. Habang si Gran Torino at Aizawa ay nagpapagaling, at dito sinabi ni Yamada na ginawa naman nila ang lahat at marami pa sa kanila ang nagbuwis ng buhay, ngunit ang naging resulta ay kamuhian sila ng taong bayan. Habang ang mga kapatid ni Todoroki ay pumunta sa hospital para bisitahin ang kalagayan ng mag-ama, ngunit bakas pa rin kay Todoroki ang trauma na natamo sa nangyari sa kanyang pamilya. Sa kabilang eksena, pagkatapos ni Bakugo malaman ang kalagayan ni Midoriya, ito ay hindi makapaniwala, dahil si Midoriya ay kasalukuyang na-diagnose sa coma, dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Sa pagpapatuloy ng My Hero Academia, naalala ni Hawks ang kanyang malungkot na kabataan, na kung saan siya ay madalas na pinagmamalupitan ng kanyang ama, at ang tanging paraan niya para makatakas sa malupit na buhay, ay ang panonood sa balita ng mga heroes na nagsasagip ng mga tao. Ang ipanganak sa isang masaklap na pamilya ay isang sumpa, kaya't sa murang edad ay namulat na siya sa totoong hirap ng buhay. Hanggang dumating ang isang araw, na ang kanyang ama, ay nahuli ni Endeavor dahil sa paggawa ng isang krimen, dahil sa insidenteng yun, namulat ang mga mata ni Hawks at sa wakas ay naramdaman niya na totoo at may dalang pag-asa ang isang bayani. Dahil sa takot sa pagkakahuli sa kanyang ama, ang kanyang ina ay hindi kinayanan at nagkaroon ng paranoia, at umabot sa punto na siya ay sinama ng kanyang ina paalis ng bahay, nang wala man lang silang ibang mapupuntahan. Samantala, sinubukan siyang utusan ng kanyang ina, na siya ay magnakaw gamit ang kanyang mga balahibo, ngunit kahit gaano man kadali sa kanya gawin ang ganitong bagay, ay hindi niya ito makakaya. Hanggang sa may nag-alok sa kanyang ina, na si Hawks ay ipagsasanay para maging isang hero, dahil siya ay nakitaan ng potensyal ng mga ito, at pinangakuan ng kanyang ina na makakatanggap ng magandang financial support sa gobyerno, ngunit ang kapalit nito ay puputulan na niya ang lahat ng koneksyon niya sa kanyang nag-iisang anak. Dahil sa isang pangarap na maging katulad ni Endeavor, at magliligtas ng mga tao balang araw, siya ay pumayag sa alok, at kinalimutan ang dating pangalan na Kigo Takami. Sa kalaunan, sa kabila ng pagtulog ni Hawks sa biyahe, ay ipinaliwanag nito kay Best Janice na inalagay niya ito sa isang deep freezing state, para lang malinlang si Dobby at akalaing siya ay patay na, at sa huli ito ang naging daan upang makuha ang tiwala ng kalaban, at makakalap ng mga mahalagang impormasyon laban sa mga ito. At sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang gang na nanggugulo sa isang kalye, agad naman itong napigilan ni Best Janice gamit ang kanyang Batmobile, bagamat ang marami sa mga tao ay nagpapasalamat, ngunit may mga ilan na rin sa publiko na bumaba ang pananaw pagdating sa mga bayani. Samantala, napagpasyahan ni Hawks na bumisita sa kanyang ina bago siya tuluyang humarap sa publiko, ngunit ang tanging nadatnan niya ay ang sulat nito, at ang nakasaad dito na ang kanyang ina ay pinilit magbigay ng impormasyon patungkol sa kanya, kaya ito ay humingi ng labis na tawad, at kahit ano pa man ang nagawa ni Hawks, siya ay buong pusong minamahal at pinagmamalaki nito. Bagamat, nagawa man ni Dobby na magpadala ng intel para takutin ang kanyang ina, walang dapat sisihin dito kung di ang sarili niya, dahil siya dapat ang unang nagprotekte dito, dahil simula nang kinalimutan niya ang kanyang tunay na pangalan, ay kasabay din ito ang pag-abandona niya sa relasyon ng kanyang ina. At sinabi niya kay Janice, na lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao, kapag ito ay nasa oras ng bingit, kaya naman nalaman niya na si Jin ay isang mabuting tao, maliman ng mga desisyon at taong sinamahan niya sa buhay, pero sa kalooban ng puso nito, gusto niyang tumulong din sa ibang mga tao. Kaya naman sa mga oras na ito, si Hawks ay nakarelate kay Twice, na sundin kung anuman ang iyong nasa puso at kung anuman ang nararapat, at ang tanging paraan lamang para harapin ang kanyang pagkukulang sa kasalukuyan, ay tulungan makaalis sa bingit ang pamilya ni Endeavor. Sa kabilang dako, dahil sa pagtaas ng krimen sa Japan, ang mga sibilyan ay natutong lumaban sa kahit anumang panganib na kanilang kaharapin gamit ang isang support item, ngunit sa kawalan ng sapat na pagsasanay at kaalaman nito, ay nauuwi lamang sa matinding kapahamakan. Dahil sa nangyari si Wash ay pinuna ng mga tao, dahil sa pagiging huli nito sa pag-aksyon at ang tanging nagawa niya lamang ay tulungan ng mga sugatan, at sa parehong dahilan, ilan sa mga professional na mga hero ay nagretiro, dahil sa matinding pressure at pagkawalan ng reputasyon para harapin ang pagkakamali, at bagong realidad sa paningin ng publiko. At sa kabilang pangyayari, si Endeavor ay nagawa ng magising, ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding lungkot, at naalala ang kanyang naging pagharap kay Toya,
At ang pagkakamali na nagawa niya sa nakaraan ay muli siyang sinisingil ngayon, at ang labanan ng kanyang sariling anak ay hindi niya lubusang magagawa. Dahil sa kalungkutan hindi na iwasan ni Endeavor na umiyak, ngunit bigla niya napagtanto, na nakatingin pala sa kanya ang kanyang mga anak. Kahit hindi sanay ang mga ito na makita siyang umiiyak, siya ay humingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa at ang mga ito ay lubusan niyang pinagsisisihan. Ngunit siya ay tumigil sa pag-iyak nang marinig niya ang boses ng ina ng mga bata. Pahayag nito, ang pagsisi ay tuluyan niyang naiintindihan, pero nandito siya para pag-usapan ang tungkol sa kanilang pamilya. At bumalik sa nakaraan, kung saan inalala ng Todoroki family, kung paano napili ni Endeavor si Rei na maging kabiyak dahil sa Frost Court nito, at ang goal ni Endeavor ay makapag-produce ng isang perpektong supling, na magtataglay ng kombinasyon ng kanilang court powers. Hanggang sa pinatingin ng mag-asawa si Toya sa eksperto, bagamat namana ni Toya ang strong version ng Flame Court ni Endeavor, ngunit ang katawan ni Toya ay nagsisimula ng mag-adopt sa Freezing Tolerate, na nakuha naman niya sa kanyang ina, kaya ito ang naging dahilan kung bakit nagsisimula na ding masunog ang kanyang balat, habang siya ay nagsasanay. Hanggang sa pagkabigo kay Toya, si Endeavor ay nagkaroon ng pag-asa ng maipanganak si Shoto, ngunit bagong balakid naman ito pagdating kay Toya, kaya lalo pang pinagsikapan ito na magsanay ng palihim sa kanyang ama. Ngunit ito ay natuklasan ni Endeavor, at dahil sa pangarap na pinamulat sa kanya ng kanyang ama, ay ito na rin ang nagdulot ng munti kanyang pananakit sa kanyang kapatid na si Shoto. At dahil sa insidente at kamalian na nangyari, si Endeavor ay tuluyan pang nabulag dahil sa kanyang hangarin, at umabot sa punto na pati ang kanyang nagawang kamalian sa pamilya, ay ibinabaling niya sa pamamagitan ng pananakit nito sa kanyang asawa. At lumipas pa ang mga panahon, si Toya ay natutong magrebelde, dahil siya ay tuluyan na ring nabulag sa kanyang pangarap, at pati ang kanyang ina ay nagawa nitong sabihan ng hindi maganda at sisihin na rin, dahil sa hindi pantay na pagtrato ng ama nila sa kanilang magkakapatid. Hanggang sa natuklasan ni Toya na ang kanyang apoy ay naging kulay asul, ngunit kagaya ng apoy na pinabayaan, ang lungkot nito ang nagsilbing apoy na tumupok sa kanya, at sa buong kagubatan. At kahit na ginawa naman lahat ni Rei Todoroki ang kanyang makakaya, ito'y hindi pa rin sapat sa mata ng kanyang asawa, at dagdag pa ng biglaang pagkamatay din ni Toya, ito ay hindi niya nakayanan, at siya ay dinala sa isang facility sanhi ng matinding trauma sa pamilya. At nang mga araw na yun sumuko na si Endeavor sa pagkawala kay Toya, at ang mga pangyayaring yun ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Endeavor, at sinabi ni Rei, sa lahat ng mga taon, tanging si Shoto lamang ang tumindig para maging bayani ng pamilyang ito. At dagdag pa ni Rei na kahit si Endeavor ang may kasalanan ng lahat, hindi sila papayag na siya lamang ang papasan sa lahat ng kasalanan, dahil silang lahat ay may pananagutan din kay Toya, at walang choice si Endeavor kung di labanan si Toya sa hinaharap, pero nandito si Shoto para samahan at tulungan ang kanyang ama, para harapin si Toya at itama ang mga bagay-bagay. Sa puntong yun, sina Hawks at Janice ay humingi ng paunmanhin sa kanilang biglaang panghihimasok, ngunit si Rei ay lumuhad upang humingi ng tawad kay Hawks para sa nagawa ni Dobby sa kanya, ngunit naiintindihan ni Hawks na hindi niya kailangan magsisi para sa anumang nangyari. At sinabi ni Hawks na ang bansa ay nahaharap ngayon sa matinding krisis, at ang ilan sa mga natitirang miyembro ng League ay nakatakas kabilang ang mga preso at si All for One, at wala silang kahit anong impormasyon kung nasaan ang mga ito, kaya tama ang sinabi ng kanyang asawa na kailangan niyang magpatuloy lumaban, dahil siya ay mas kailangan ngayon ng mga tao. Bagamat ang Japan ay humingi ng internasyonal na tulong mula sa ibang bansa, ngunit ito ay hindi pa rin kayang sumapat, at ang ipasa ng responsibilidad ng mag-isa ay hindi kakayanin ni Endeavor kaya nandito sila ni Best Janice para tulungan siya at ang kanyang pamilya. At si Endeavor ay muli na naman na humagulgol, dahil sa suporta at tulong ng mga tao na patuloy na naniniwala sa kanya. Pero bago muna humarap ang tatlong top heroes sa publiko patungkol sa kanilang gagawing aksyon, ngunit si Hawks ay may interesadong tanong kay Endeavor kung ano ang kinalaman ng One for All sa naganap na laban nila kay Shigaraki, at si Endeavor ay may nakahandang sagot, patungkol kay Deku. Habang ang lahat ay nag-aalala kay Midoriya, si All Might naman ay ramdam niya na kasalukuyang nakikipag-usap si Izuku sa mga previous user ng mga One for All, ngunit bago magising si Midoriya siya ay napunta sa harap ng mga previous user, at dito sinabi ni Yoichi Shigaraki na kailangan nila ng pagkakataon upang makialam sa kanyang mga gagawin na aksyon. Bagamat dahil sa mabilis na development ng One for All at kamalayan ng mga naunang wielder sa loob ni Midoriya, ang pakikipag-usap nila sa kanya ay mas mapapadali na, at dito sinabi ni Hikage Shinamori ang 4th wielder,
na inalay niya ang buhay niya sa pagsasanay dahil gusto niyang ma-improve ang Quark sa susunod na magiging loser, dahil sa wala siyang sapat na kakayahan upang labanan pa si All for One. Ngunit pagkalipas ng 18 years ang katawan niya ay nagsimulang maghina at siya ay namatay sa isang misteryosong sakit. Dahilan nito ay ang multiple Quarks na taglay ng One for All na tuluyang nagpaigsi sa kanyang buhay, at si Midoriya ay nagsimulang magtanong na kung bakit si All Might ay nagawang makaabot sa mas mahaba pang panahon. At nalaman ni Midoriya kay Yoichi na lahat sila ay namatay sa hindi natural na paraan at hindi sa katandaan, at ang mapasahan ng One for All ay nakakabawas ng buhay sa hahawak nito. At dito nga napagtanto ni Midoriya na si All Might ay isang Quarkless kagaya niya, kaya nagawa pa nitong mabuhay ng higit pa sa edad na 40+. At paliwanag pa ni Yoichi dahil si All Might ay Quarkless siya ay mahahalin tulad sa isang walang laman na baso, kaya kinaya ng katawan nito na hawakan ang One for All ng mas matagal pa, at ang tangi lang na makakagawang makaabot sa full potential ng One for All, ay ang taong ipinanganak ng walang kapangyarihan. Samantalang nalaman ni Midoriya na siya ay mahihirapan ng maipasa ang One for All sa susunod na wielder, dahil sa maliit na lang ang pagkakataon sa generation ngayon ang ipinapanganak na walang kapangyarihan, at ang ibig sabihin nito, maaring si Midoriya na ang magiging last wielder ng One for All. Pagkatapos, kinausap na rin ni Nana Shimura si Midoriya at tinanong kung may lakas at tibay ng loob siyang patayin ang kanyang apo na si Tomura, bagamat naramdaman ni Midoriya na si Tomura ay tila humihingi ng tulong sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit naniniwala ang mga naunang wielder ng One for All na siya ay puno ng puot at galit, dahil sa pagpapalaki sa kanya ni All for One, pero nakakagulat na tumanggi si Izuku na gawin ito at ipinahayag na ang One for All ay hindi dapat gamitin upang pumatay ng sinuman, na natutunan niya mula kay All Might. At sinabi ni Midoriya na gusto niyang iligtas si Shigaraki kahit na mukhang imposible ito at sa dami ng kanyang pinatay na inosenteng tao, at buong pusong tinanggap ni Yoichi ang pananaw ni Izuku at sumang-ayon na ibigay sa kanya ang lahat ng suporta upang matulungan siyang mailabas ang buong potensyal ng One for All. At bago pa tuluyang magising si Midoriya, nagpahabilin si Nana Shimura ng mensahe para kay Gran Torino, na nagpapasalamat siya dahil sa biyayang ginawa niya na makapagpalaki ng mga busilak ang puso ng mga estudyante. Pagkatapos na makipagkita kay Endeavor, sina Hawks ay pumunta kay All Might upang itanong ang patungkol sa One for All, dahil may kumalat na impormasyon na si Shigaraki ay may target na UA student ng kasalukuyang labanan, at ngayon ito ang mainit na tanong ng publiko. Mukhang hindi na may tatago nila All Might ang patungkol sa One for All, at agad naman na pumayag si All Might sa usapan at ang lahat ay kanyang sasabihin, at pagkalipas ng isang araw, ang tatlong top heroes ay nagsagawa ng isang press conference para sa publiko. At si Endeavor ay humingi ng patawad sa kanyang pagkakamali at tinanggap na si Toya Todoroki na kilala rin bilang Dobby ay kanyang tunay na anak, samantalang si Hawks naman ay sinabi na ang lahat ng binunyag ni Dobby patungkol sa kanya ay pawang mga totoo, at kanyang pinagsisisihan ang pagpatay kay Jin, ngunit kung hindi niya ginawa yon, ay mas malala pa ang pwedeng nangyari sa kinahantungan ng bansang Japan ngayon. At dahil sa pagbaba ng puwersa sa seguridad ng mga tao, sila ay humingi ng konsulta sa mga government official upang maging temporary emergency shelter ang mga Hero School at UA para sa mga taong natatakot sa kanilang seguridad. Bagamat karamihan sa tao ay labis ang galit sa kanila, ngunit sinabi ni Endeavor na tatanggapin niya lahat ng sisi at galit, pero bigyan sana sila ng pagkakataon upang matulungan nila ang kalagayan ng bansa, at ginagawa lahat ng mga heroes kahit paibuwis ang sariling buhay para lamang sa ikabubuti ng bawat isa. Sa kabilang dako, nakatanggap ng liham ang bawat isang estudyante ng Class 1A kay Midoriya, pinasalamatan niya ang bawat isa niyang mga classmate, at ibinunyag niya ang patungkol sa One for All at ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ni Shigaraki at ng All for One, at ang pananatili niya sa UA High ay maglalagay sa panganib sa buhay ng bawat isang inosenteng tao, na hindi niya papayagan mangyari. Dahil dito, hindi napigilan ni Uraraka ang kanyang mga luha, sa biglaang pagdesisyon ni Midoriya na lisanin ang UA High at itigil ang pakikipagkita niya sa mga ito. Sa kabilang dako, ang dalawang third-year student ng Ketsubutsu Academy na sina Tatami at Shindo, ay ipinadala upang kumbinsihin ang mga ilang mamamayan, na tumuloy pansamantala sa evacuation center ng mga paaralan para sa kanilang maiging seguridad. At sa kanilang pagdating, agad nilang hinikayat ang mga ito, ngunit mabilis din na tumanggi ang ilang mga mamamayan, sapagkat sila ay nawalan na ng tiwala sa mga bayani, dahil simula ngayon sila na ang magproprotekta sa kanilang mga sarili. At sa kanilang paglabas, habang pabalik sila Tatami, sila ay nakatanggap ng report na may paparating na isang takas mula sa Tartarus. Agad naman na alarma ang dalawa,
at ng kanilang itong mamataan, ito ay walang iba kundi si Muscular. Sinubukan naman ni Shindo na harapin ang kalaban, pero kahit ginamit na niya ang buong lakas ng kanyang quirk, ito ay hindi pa rin umubra sa kunat ng mga muscle ni Muscular, at bago pa man magawa ni Muscular ang isang deadly punch, si Deku ay biglang sumulpot at pinatalsik niya ang kalaban. Dahil sa biglang pangyayari, labis nga ang tuwa ni Muscular, at agad nakilala nito si Midoriya dahil sa hindi nito makakalimutan ang kanilang naging huling sagupaan, ngunit bago pa man magsimula ang laban, mabilis munang dinala ni Deku si Shindo kay Tatami para agad na itong malunasan. Habang papalapit si Deku, siya ay inabisuhan muna ng Sixth User sa kanyang maiging paggamit sa mga quirks, at nang dahil sa danger sense agad ding naiwasan ni Deku ang mga pag-atake ng kalaban. Dahil sa pinapakitang walang kwentang mga dahilan ni Muscular sa pagiging isang masama, walang dahilan si Deku upang pagbigyan ng kalaban, at sa kanyang bagong lakas, mabilis niya itong tinapos gamit ang full Kowloon 45% Detroit Smash. Samantalang sina Tatami ay agad na tinulungan ng mga refugee, at handa na ang mga ito makinig sa kanila sa kabila ng nasaksihang insidente, at habang si Midoriya naman ay kanyang isinuko si Muscular sa mga panig ng mga pulis. Pagkatapos ay muling bumalik si Midoriya kay All Might, upang ipaalam na siya ay nasa maayos na kalagayan, pero agad din itong umalis. Mahirap at nag-aalala man si All Might sa naging desisyon ni Midoriya, wala siyang ibang magagawa kundi ito ay suportahan. Ipinakita ang payo kay Midoriya ng doktor sa nakaraan, sinabi nito na maswerte siya dahil nagawang tumibay ang kanyang katawan kumpara sa dating natamo nitong pinsala, ngunit kaakibat pa rin ito ang labis na pag-iingat, dahil pwedeng lumala pa ang mga dati niyang mga bali kung ito ay palaging mauulit. At ipinaliwanag ni All Might sa kanyang ina ang tungkol sa One for All at kung bakit siya ay patuloy na target ng mga masasamang tao, at sinabi rin ni All Might ang kanyang tiyak na kaligtasan habang siya ay nasa UA. Ngunit biglang tumanggi si Midoriya na bumalik sa kanyang paaralan, dahil hindi niya kayang malagay ang iba sa panganib ng dahil sa kanya, at kung lalakas pa ang kalaban mas magiging malala pa ang sitwasyon, kaya dapat niya agad itong pigilan kahit anong pa ang mangyari. Labis na nag-alala si Inko, at ang makita ang anak niya na lumaki at mangarap maging bayani ay isang masayang pangyayari, ngunit ang ibuwis ang kanyang murang buhay ay hindi maaari, pero buong puso na sinabi ni Deku na kahit anong mangyari ay siya ay palaging uuwi sa piling niya. Nang mapaabot ni Midoriya ang mensahe ni Shimura kay Gran Torino, sinabi nito na humihingi siya ng ponmanhin dahil sa kamalian na nangyari sa nakaraan, at minsan kailangan niyang pumatay ng isang tao para lamang sa ikapapayapa ng buhay nila. Gaano man kapanganib ang landas na tatahakin ni Midoriya, siya ay hindi nag-iisa, basta't patuloy na gumagalaw ang tagapagmana ng One for All, sila ay magtatagumpay. At bumalik sa kasalukuyan, isang mutant na babae ang hinahabol ng mga sibilyan dahil ito ay napagkamalang isang villain, nang ito ay kanilang atakihin, biglang dumating si Deku sa tamang oras at sinagip ito, agad namang ding naayos ng ating bida ang sitwasyon. Dahil sa pangyayari na gawang pakalmahin ni Deku ang babae, at sa parehong pagkakataon bago umalis si Deku biglang dumating si All Might at binigyan siya ng baon, at binilinan si All Might na dalhin ang babae sa evacuation center para sa kaligtasan nito. Habang si Deku ay kasalukuyang tinitignan ang sitwasyon ng lungsod, naalala niya ang pagpupulong niya sa mga naunang wielder, dito ay hinihiling ni Yoichi sa ikalawa at pangatlo na makipagkaisa sa suporta kay Midoriya para mailabas ang full potential ng One for All. Pahayag ng dalawa, sa dami ng nagbuwis ng buhay para lamang mapigilan si All for One, mahirap para sa kanila na ipagkatiwala ang lahat sa isang bata na gustong iligtas ang kanilang kalaban, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Pero dahil sa sinabi ni Yoichi, naalala niya ang nagawang pagtulong sa kanya ni Kudo, kahit na siya ay may potensyal na maging kalaban noon, mas pinili pa rin ito na isagip ang kanyang buhay, at ang ipagkatiwala ang hinaharap sa kasalukuyang wielder, ay ang kanilang tanging pag-asa. At ngayon ay pumanig na ang lahat kay Midoriya, gamit ang tunay na lakas ng One for All, sila ay nagkaisa para harapin ang tunay na kalaban na si All for One. Sa kabilang dako, habang abala ang tatlong top hero sa pagdakip sa mga ilang gangster, sila ay hindi nakaligtas sa galit ng mga ilang mamamayan dahil sa kawalan ng tiwala. At dahil sa nangyaring pambabato sa kanila, minaigi ni Endeavor na dumistansya sila kay Deku para maiwasan na rin ang parehong pangyayari dahil sa bigat ng landas na pinili nito,
Gayunpaman, kinakailangan pa rin nila ang partisipasyon ni Deku upang maging fine sa league. Samantala, habang ang bawat isa ay nakamonitor sa GPS ni Deku, laking gulat nila nang biglang nawala ang signal ng communicator nito, habang si All Might naman ay na-ambush at nasabugan ng smoke grenade. Sa kabilang pangyayari, si Midoriya ay target at na-snipe ng isang babae at nang makita niya ang bala nito, naalala niya ang pabala ni Hawk sa kanya na posibleng maging isang gun for hire ni All for One, na dating taga-Public Safety Commission hero, walang iba kung hindi, si Lady Nagon. Siya ay inutusan nito na sumama sa kanya at huwag kumilos ng masama, pero sa paglingon ni Deku agad siyang pinaputukan, at dahil sa danger sense nagawa niyang iwasan ang bala ni Lady Nagon. Ngunit nagulat si Deku nang biglang ang atake nito ay nagawang pumaikot papunta sa kanya, ito ay dahil may kakayahang gumawa si Lady Nagon ng kanyang sariling bala, para makagawa ng isang high-angle fired bullet. Nadoplesan man ng bala ang ating bida, agad din naman niya natukoy ang kinalalagyan nito, at humanga si Lady Nagon nang ito ang unang pangyayari na may isang nakaiwas sa sunod-sunod niyang pag-atake. Ngunit naantala sa focus si Lady Nagon nang maistorbo siya ni Overhaul, at naalala niya na sinama pa rin niya ito sa pagtakas kahit na ito ay nasiraan na ng isipan. Nang dahil kay Overhaul, naalala niya na ito ay biktima din ng mga kurap na sistema ng mga namumuno sa Safety Commission, at ito ang naging dahilan upang mapapayag siyang maging tauhan ni All for One. Ang magiging trabaho niya ay hindi magiging madali, pero sa bagong kapangyarihan na ipinahiram ni All for One, ang airwalk ang kanyang magiging advantage. Sa pagpapatuloy, nagawang makaligtas ni All Might sa mga assassin kahit pa sa kabila ng kanyang mahinang anyo. Hindi ito papayag na may masamang mangyari kay Zuko, kahit paibuwis niya ang kanyang sariling buhay. Samantala, si Deku ay may kumpiyansang maiwasan ang mga bala ni Lady Nagon, basta't kaya niyang maunahan ito bago pa man ito tuluyang makaatake, ngunit isang bala ang nagmula sa likod ang dumaplis sa kanyang tagiliran. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, ito ay nagdulot ng kalituhan sa kanya, at dito niya nalaman na ito ay may kakayahang makapag-airwalk na ibinigay ni All for One, ibig sabihin, magagawa na ni Nagon na paigsiin ang distansya ng bala, na itong tumama sa kanyang likuran kanina. At sa pagbagsak ni Deku, siya ay gumamit ng usok upang lituhin ang kalaban, at gamit ang Fujian siya ay nag-charge ng puwersa sa kanyang mga binti, habang binalaan siya ng third wielder sa kawalan ng pagsasanay dito, ngunit wala ng ibang paraan pa kung di subukan ito. Samantalang si Lady Nagon ay nagawang madaya ni Deku, upang ito ay magmintis sa ilan niyang nagawang pagtira, at laking gulat niya nang si Deku ay biglang bumulusok pataas at nagawa siya nitong hawakan. Ngunit siya ay biglang sinikmuraan ni Lady Nagon, dahilan para bumitaw si Deku at sinubukan niya na tanungin kung bakit siya ay nagawang pumanig sa mga kamay ni All for One. Sinabi ni Lady Nagon, na hindi niya lahat nakikita ang buong mga katotohanan sa likod ng Hero Society, at inalala niya kung paano siya ginamit ng Safety Commission upang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain para lamang sa kapakanan ng lipunan ng mga bayani. Nang maabot niya ang kanyang sukdulan, nagawa niyang patayin ang Chairman Commission, dahil sa panlilinlang nito sa lipunan at sa patuloy na paggamit nito sa kanya upang kumitil pa ng maraming buhay para lamang mapanatili ang huwad na pag-asa. Dahil sa krimen na ginawa niya, siya ay inaresto at pinalabas ng komisyon na siya ay pumatay ng 2 heroes para mapagtakpan nila ang kanilang mga totoong kamalian. Dahil sa nakakalungkot na katotohanan, sinabi niya kay Deku na ilusyon lamang ang kanyang mga paniniwala dahil sa maling edukasyon na pinamulat sa kanya, hanggat may isang alipin na gagawa ng isang maduming trabaho, hindi makikita ng taong bayan ang isang mukha ng mabahong katotohanan. Habang tinatangka niyang barilin si Deku, nagulat siya nang mas lalo pang gumagaling si Deku sa pag-iwas sa kanyang mga bala, at sa hindi inaasahang pangyayari, ginamit ni Lady Nagon upang ipampain si Overhaul para magpakita ng pag-aalinlangan si Deku. Nang papunta na ang bala kay Chisaki, laking gulat niya nang maiwasan ni Deku ang sunod niyang atake at nagawang mag-iba ng direksyon ng mas mabilis pa sa bala para lamang mailigtas si Chisaki sa maikling oras. Hindi makapaniwala si Nagon na nagawa pa rin ni Deku mailigtas si Chisaki at hindi nagpakita ng pag-aatubili, at gamit ang Manchester Smash, nagawang sirain ni Deku ang gun barrel ni Lady Nagon. At nang nahulog si Lady Nagon, nagawang ibigay ni Deku ang kanyang kamay, dahil nararamdaman ni Midoriya na si Nagon ay may pag-aalinlangan sa misyon niya at paniniwala niya kay All for One.
At sinabi ni Midoriya na naniniwala siya na may pusong bayani pa rin si Nagant, dahil tulad nga ng sinabi niya, ang kanilang lipunan ay hindi maituturing na perpekto kaya sila ay pare-parehong biktima, at handa siyang tumulong kahit pa sa kabila ng nagawa ni Nagant. Si Lady Nagant ay humanga sa determinasyon ni Deku, ngunit lumalabas na nagplano si All for One para sa ganitong sitwasyon, kung sakaling magtangka siyang tumalikod sa kanya, at si Lady Nagant ay biglang sumabog. Sinubukan habulin ni Deku si Lady Nagant, at sa kabutihang palad sinalo ni Hawks ito sa pagkakahulog, at sa pamamagitan ng mga mata nito, muling nabuhayan ng loob si Lady Nagant dahil sa tibay ng pananalig at sa inspirasyon nitong tumulong sa kabila ng pareho nilang trabaho sa nakaraan. Sa kabila ng malalang natamo sinabi pa rin niya ang lokasyon ni All for One, at si Endeavor ay agad nadakip niya si Chisaki, habang si Deku ay lalong tumindi ang kanyang galit kay All for One dahil sa mga patuloy na kasamaan nito. Matapos ibunyag ni Lady Nagant ang lokasyon kung saan sana niya dadalhin si Deku, agad na nagtungo ang koponan nila sa nasabing lugar, ngunit sa kasamaang palad ang tanging nadatnan nila ay ang mensaheng iniwan ni All for One. Sinabi nito, na alam niyang hindi niya magagawang iwanan si Lady Nagant, at ang napili ni Deku na landas ay isang masalimuot, habang lahat ng lumalaban sa panig niya ay patuloy ding mamamatay, hanggang siya naman ang isusunod nito. Nang matapos ang mensahe isang malaking pagsabog ang kumawala, na halos tumupok sa mansyon, nang makaligtas ang grupo, sila ay nagpulong upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng bansa. Marami sa mga heroes ang patuloy sa pagbitiw sa kanilang tungkulin, kabilang si Death Arms, hindi nito kinayanan ng matinding pagkutsa ng sambayanan at nagpasya na lang na maging ordinaryong tao, kahit sa kabila ng kalakasan ng loob nito. Samantalang, kahit iminungkahi ni Edgeshot na magtiwala na ipaalam sa lahat ng bayani ang tungkol sa quirk ni Deku, at ang mga balak ni All for One ay hindi ito maaari, dahil may posibilidad na mapunta kay Deku ang hindi magandang nangyari katulad kay Death Arms. Dagdag pa ni Endeavor, may mga ilang pahayagan ang nagkakaroon na ng pahiwatig na matukoy kung sino si Deku, at may hinala na may posibilidad na ang ibang former heroes ay nagkakalat ng impormasyon patungkol sa kanya. Habang si Hawks ay nakatanggap ng tawag mula kay All Might, at sinabing si Midoriya ay nagkaroon ng contact sa panibagong hired gun at agad din niya itong natalo ng walang kahirap-hirap. Dahil sa pressure at sa mga sinabi ni All for One, ito ay labis na naglagay kay Deku sa mahirap na sitwasyon, hanggang umabot na sa punto na pati si All Might ay kanyang iniiwan para lamang sa kaligtasan nito. Labis na nalulungkot si All Might dahil sa bigat ng pinapasan ni Midoriya, at ang ipasa niya ang responsibilidad sa bata ay hindi kinakaya ng kanyang konsensya at naglagay sa kanya para umiyak at humingi ng patawad. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw, nang si Deku ay patuloy na naggagala at walang sinasayang na oras, para lamang mapigilan ng League of Villains at matuntun ang kinalalagyan ni All for One. Sa kabilang dako, matapos matanggap ng mga classmate ni Midoriya ang liham, nararamdaman nila na kailangan nilang samahan si Izuku, at naisip nila na malaki ang posibilidad na siya ay kasamang nagtratrabaho ng mga top heroes. Dahil dito, sila ay nagtungo kay Principal Nezo na nag-imbita kay Endeavor sa paaralan, at pagkatapos makumpirma ni Shoto sa kanyang ama ang patungkol kay Deku, naglabas si Bakugo ng galit dahil sa pagputol ni Midoriya ng ugnayan niya sa kanyang mga kaibigan. Pahayag ni Bakugo, hindi nila lubusang kilala si Deku, at dahil hindi nito lubusang iniisip ang sarili niya at handa siyang mamatay para lamang sa iba, alam ni Bakugo na sa bandang huli ay itutulak niya ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon. At habang kausap si Endeavor, nakuha ng mga student ang hawak niya na GPS at ito ang ginamit para tuluyang mahanap si Deku. Samantala, si Midoriya ay nakaharap niya ang kriminal na si Dictator, at ito ay gumagamit ng Despot Quirk, upang kontrolin ang mga tao para ito ay gawing human shield, sa anumang pag-atake ng ating bida. Ngunit nang dahil sa kapagguran ni Deku, ay hindi na magagawang makalaban hanggang ang mga tao ay nagsisimula na siyang kuyugin, at sa kabutihang palad, si Bakugo ay umatake sa ulo ni Dictator ng dahilan ng pagkawala ng mga tao sa pagkontrol nito. At nagulat si Midoriya nang ang lahat ng kaibigan niya ay dumating para iligtas siya, ngunit sinabi niya na siya ay ayos lang at walang sino man ang dapat pumihil sa kanya. Sinubukan kausapin si Deku ng kanyang mga kaibigan, ngunit nakapagdesisyon na siya at tumatangging makinig sa kanila,
habang ang Class 1A ay gagawin ng lahat para pumihil laban sa kanya. Ang ating bida ay nagpakawala ng usok dahilan para mawala ng vision sa kanya ang karamihan, habang sinusubukan niyang tumalon palayo. Isa si Koda sa mga unang nagsabi sa kanya na bumalik sa kanilang paaralan ayon sa principal. Bagamat dahil sa katigasan ni Izuku, sinubukan itong tumakas pero sila Zero, Jiro, at Ojiro ay ipinahayag ang kani-kanilang mga pinagsamahan sa piling ni Midoriya, ngunit sabi ni Deku na kapag siya ay bumalik sa UA maaring malagay niya sila sa posibleng kamatayan. Sa kalaunan, si Tokoyami ay nagawa siya nitong e-corner sa building, habang sina Sato, Shoji, Denki at Momo ay sinabi ang kanilang damdamin at misyon sa pagpapauwi kay Deku at panatilihin ang kanyang kaligtasan sa utos ni Endeavor. Gayunpaman, halos walang epekto ang kanilang pakiusap dahil nagawa pa rin ni Izuku na makawala at muling tumakas, sapagkat alam niya na silang lahat ay nag-aalala sa kanya, dahil ang kanyang danger sense ay hindi gumagana sa kanilang bawat mga atake. Mahahalin tulad ang malaking tipak ng yelo na pinakawalan ni Shoto, ang responsibilidad na pinapasa ni Midoriya, kaya't alam nila ni Suyu ang hirap na nararamdaman nito, at hindi sila papayag na akuin ito ng bida ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang mga panayam ni Shoto kay Izuku, sa tuwing naaalala niya ang banta sa kanya, naiisip ni Midoriya ang level ng maaring laban ng One for All at All for One ay hindi nila kakayanin na maaari nilang ikasawi. Gamit ang Black Whip plus Fujian, ay binabalak ni Midoriya na bumulusok papalayo, ngunit ang alas ng Class 1A ay hindi pa tuluyang natatapos, kaya't sila ay may inihandang mas malupit na galawan upang makaabot kay Deku. Sa pamamagitan ng acid ni Mina, nagsama si Bakugo, Shoto at Iida, sila ay lumipad pataas at dinagdagan ng plus speed ni Uchako upang gumaan sila ng tuluyan. Bagamat kulang pa ang kanilang bilis, pinakawalan ni Bakugo ang Speed Turbo Cluster, at sa harapan niya ay naroon si Iida ang tanging muling tumapos sa karera, at sa wakas muling naabot ni Class Rep ang kamay ng ating bida. Nang na-deactivate ni Ochako ang kanyang quirk, nagsisimula na silang bumagsak sa lupa, habang si Kirishima ay handa na silang seluhin at dahil sa kanyang tulong, ligtas silang nakalapag sa lupa. Nang pagkatapos ng maibaba si Izuku, sa isang napakahalagang sandali ng buhay ni Midoriya, ang kanyang kaibigan na si Bakugo, ay humingi ng lubos na tawad sa lahat ng nagawa niyang pang-aapi kay Midoriya. Nagulat si Izuku matapos marinig ang mapagpakumbaba at mabait na paghingi ng tawad ni Bakugo, at dagdag ng kanyang kaibigan simula nang namana niya ang One for All lahat ng kanyang desisyon ay tama, ngunit ang makita siya ngayon, ito ay hindi niya matiis at tuluyang nawawala na sa landas. Nang makarating na ang Class 1A sa paaralan, mahigpit man ang seguridad ng UA, ngunit sinabi ni Wash na nagpro-protesta ang mga sibilyan sa loob, dahil sa pagbalik ni Deku, alam na ng mga sibilyan na siya ay target ni All for One, bagamat naapektuhan ng ating bida, mahigpit na hinawakan ni Ochako ang kanyang kamay, at sinabing hindi nila siya pababayaan. Nang dahil sa mga fake news at mga haka-haka kung bakit lalong tumindi ang takot ng mga sibilyan, kaya't nagsagawa sila ng pagprotesta para sa kanilang mga kaligtasan dahil hindi sila papayag na kasama tumira ng tagapagmana ni All Might. Maaalalang bago pa man ang nangyaring paghahanap kay Deku, ipinaliwanag ni Principal Nezu ang ginawang advanced safety security sa paaralan para sa mga sibilyan, at ito ay may underground shelter layers na pinapagana ng mga magnetic railways na maa-activate kung sakaling sa oras ng emergency. At sa katotohanan ang ginawang defense sa paaralan ay mas higit pa sa technology ng Tartarus, kaya kahit ang level threat ni Shigaraki ay hindi kayang pumalag sa depensa ng UA ngayon. Sa kasalukuyan, nagsalita si Best Jeanist sa mga tao at sinusubukang ipaliwanag ang halaga at kaligtasan ni Izuku, dahil siya ang pinakamahalagang asset para mapigilan sa hinaharap si All for One. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga tao ay patuloy pa rin na nagiging matigas at hindi nakikinig sa mga bawat argumento ni Best Jeanist at mas lalo pang nagiging makasarili sa mga hinain ng mga ito, habang si Midoriya ay lalo pang itinataboy ng mga tao paalis. Sa gitna ng patuloy na pagprotesta ng mga tao, nararamdaman ni Ochako na kailangan niyang gumawa ng paraan para malaman ang pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Gamit ang mikropono, matapang niyang sinabi na umalis si Deku sa UA upang maprotektahan ng lahat, at ginagawa niyang pigilan ang mga panganib ng mag-isa lamang. At sa kanyang emosyonal na panawagan, pinakita niya na sa kabila ng mga kapangyarihan ni Izuku at ang mga panganib na dala niya,
siya ay isa pa ring bata na nagdurusa at nangangailangan ng pahinga at suporta mula sa lahat. At nakiusap si Ochako na sa lahat na siya ay suportahan sa kaibuturan ng mga puso ng mga tao, habang ang bawat isa ay lumingon kay Izuku, at ang ating bida ay napahagulgol sa iyak at pinuntahan ng mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Habang umiiyak ng labis si Izuku, nagpasalamat ang babae sa pagligtas sa kanya ni Deku at nagpaalok ng suporta kasama si Kota, habang isang lalaki ang nagsabing ang tanging natitira na lamang sa kanila ngayon ay ang mga bayani na patuloy na lumalaban sa pagkawala ng lahat. Nang tanungin ng isa sa mga evacuees si Midoriya kung masisiguro niyang babalik sa dati ang lahat, tiniyak ng ating bida dahil nasa tabi niya ang kanyang mga kaibigan at sa tulong ng bawat isa, muling maibabalik sa dati ang tamang lipunan. Ang One for All ay hindi lamang isang kapangyarihan kundi na pagbubuklod nito ang bawat puso ng mga tao, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, muling masisilayan ang magandang kinabukasan at ang bawat isa ay may magandang ngiti at kapayapaan. At sa likod ng mga tao, ibinalita ni Principal Nezo kay Izawa ang magandang nagawa ng kanyang mga estudyante, habang siya ay masaya at proud sa bawat isa sa kanila. Samantalang si All Might ay nagpasyang hanapin ang mga natitirang anti-hero civilians, at habang siya ay nasa biyahe patuloy siyang sinusundan ni Stain. Bakas kay All Might ang pagkadismaya at pagsisi sa kanyang sarili nang napagmasdan niya ang kanyang estatwa, dahil sa hindi sapat na pagtulong kay Midoriya. Ngunit sa kanyang pag-alis, siya ay kinumpronte ni Stain, at inakala na siya ay isang impostor na lumalapastangan sa imahe ng dating kilala niyang All Might. Sa pagpapakita ni All Might ng kanyang anyo, si Stain ay hindi pa rin naniwala, sapagkat alam ni All Might na hindi niya masisisi ito, dahil ang dating sarili ay puno ng dedikasyon at nangingibabaw ang pagka-optimistikong pagkatao kahit sa kabila ng kawalan ng kapangyarihan, ngunit nang siya ay nagretiro, trahedya ang naging kapalit. Bagamat tinawag ni All Might na kabiguan ng sarili, pinakita ni Stain ang huling nailigtas niyang babae na patuloy na naniniwala sa kanya, at pinarealize ng vigilante na ang dating All Might ay puno ng pag-asa at ngiti, kahit gaano pa kapangit ang sitwasyon. Dagdag pa ni Stain, ang dala niyang simbolo ng kapayapaan ay ang nagpalihap sa mga puso at naghulma sa mga taong nabigyan niya ng inspirasyon at pangarap, at nang matauhan si All Might, hindi niya napigilan ang pagluha. At bago umalis ang vigilante, ito ay nagbigay ng isang mahalagang ebidensya na nakuha niya sa pagtakas sa Tartarus, at sinabi kay All Might, na kailangan niya ulit lumaban para patunayan ang kanyang tunay na pagkabayani. Nang makabalik si Izuku, agad siyang sinalaksak ng kanyang mga classmate upang paliguan, habang si Bakugo ay nagrereklamo dahil sa hindi nila muna pinaghilod si Midoriya, sapagkat siya ay ilang araw nang walang ligo. Sa kabila ng mahinahong sorry ni Bakugo, kanyang tinanggap pa rin ang pagiging matalik na karibal ang ating bida. Pagkatapos nagpasalamat si Izuku sa kanyang mga kaibigan at nagpasensya dahil sa ginawa niyang paglisan sa mga ito, ngunit iniisip pa rin ni Midoriya ang nakaraang pagtaboy niya kay All Might. Habang pinag-uusapan si All Might, siya ay agad ding pumunta ng gabing yun at humingi ng tawad sa pagkukulang niya kay Izuku. At ipinaalam niya din agad sa mga bata na may alam siyang intel na handang tumulong, at ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon na tiyak na magagamit nilang lahat para sa paparating na magiging huling laban. Pagkatapos ay nangako si All Might na kahit sa kanyang mahinang kalagayan gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, habang si Deku ay nagparating ng pasasalamat sa kanya at sinabing simula ngayon sila ay sama-samang muling lalaban. Nang makaalis na si All Might, nagawa ng makatulog ni Midoriya, habang ang magkakaibigan ay lalong mas na-motivate at handang patunayan ulit sa lahat na kaya nilang malagpasan kahit ano pa ang magiging laban. Sa kabilang dako, ipinaalam ni Hawks kay Best Jeanist ang nakuhang impormasyon sa pananaliksik sa mga nomu mula sa interrogation kay Dr. Garaki. Bukod dito mula sa mga testimonya ng mga assassin na tinalo ni Deku, natukoy nila na kailangan ni Shigaraki ng karagdagang pahinga na 30 days bago makumpleto ang buong potensyal ng katawan nito, kasunod nito ang muling pag-atake nila All for One at ng League. Hindi akalain ni Endeavor na ang isang The Hero Killer ay magiging isang kakampi, dahil sa pagbigay nito ng impormasyon sa kanyang paboritong bayani na si All Might.
Pinakita sa flashback ang gabing pagtakas ni Stain sa Tartarus, kung saan nakuha niya ang isang data storage na naglalaman ng impormasyon na meron ngayon ang panig ng ating bida. Nakipagpulong si All Might kay Detective Naumasa at sa panig ng mga pulis, tungkol sa bagong impormasyon dahil na-decode na ang frequency na pinakawalan ni Shigaraki. Dito ay nalaman nila na sa loob ng 3 araw si Tomura ay magiging isang ganap na sisidlan ni All for One, na mas maliit kaysa sa inakala nilang 2 buwan. Tinalakay ng United Nations ang paghingi ni All Might ng tulong sa pagharap kay All for One at Shigaraki, at iba't ibang punto ang pinahayag ng mga pinuno ng mga bansa, dahil hindi madali ang proseso ng mga papeles pagdating sa pagpapadala ng kanilang mga bayani. Ngunit ang ambasador ng Amerika, ay sinabi na ang kanilang number 1 hero nila na si Star ay nauna nang pumunta sa Japan dahil sa hindi nito matitiis ang kanyang master na si All Might. Sa kabilang eksena, si Izuku ay binangungot ng imahe nila All for One, pero sa kabutihang palad ang mga kaibigan niya ay muling nasa piling niya, masaya at tiwala sa isa't isa, kahit ano pa mang mga pagsubok ang darating, ay kanilang malalagpasan. Maraming salamat sa inyong panunood, at dito natatapos ang Season 6 ng My Hero Academia. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng anime, i-like and subscribe. Ingat kayo, paalam!